James? Ano to? Napatayo pa si Alonzo sa kanyang kinauupuan dahil sa gulat. Ang alin? Patingin nga. Tiningnan ni James ang papel. Oh, ang nakalagay, advisory on marriage. At kasal kayo ni V. Kasal kayo ni Vika? Misis mo yung kubang babaeng yon? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kalahating buwan bago nalaman ni Alonzo na kasal pala siya sa babaeng nagngangalang Vika. 30 minuto bago mag-umpisa ang kasal ni Alonzo Marquez, isang designer, photographer, kay Keisha Suarez, isang freelance model. Sorry Alonzo, pero hindi ko kayang pakasalan ka. Keisha. Nasaan siya? Tarantang sabi ni Alonzo sa kubang nag-abot sa kanya ng sulat na napangalang Vika. Ay sir, hindi ko po alam. Sasabi nung babaeng nakatrahe de boda, iabot ko raw po sa inyo yan. Wika ni Vika. Nagkatinginan ng magkaibigang Alonzo at James. Si James ang best man, business partner / best friend ni Alonzo. Alonzo, paano na to? Iaatras ba natin ang kasal? Tanong ni James. Napahawak si Alonzo sa kanyang noo at nag-iisip ng pwedeng gawin upang lusutan ang kahihiyan. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal na to. Bulong ni Alonzo. Ramdam ni Vika ang tensyong bumabalot sa magkaibigan. Ngunit wala naman siyang maitutulong sa dalawa kaya nagpaalam na ito upang hindi makasagabal sa dalawa. Mga sir, aalis na po ako. Aakit na po kasi ako sa kampanaryo para bigyang hudyat ang pagsisimula ng kasal. Mauna na po ako. Paalam ni Vika. Napatunghay si Alonzo. Sandali lang. Pagpigil nito kay Vika at hinawakan siya nito sa may pulsuhan. Anong pangalan mo? Tanong ni Alonzo. Vika po. Mabilis na tugon naman ni Vika. Alonzo. Ngayon magkakilala na tayo. Tumangutangulang si Vika at naguguluhan sa kilos ng binatang si Alonzo. Matapos magpakilala ay bumaling ang binata kay James. James, alam kong palagi kang may reding puting na damit o hindi kaya ay tela sa van. Makeup, extensions at kung ano-ano pa. Oo, meron. Bakit? Bigla namang kinabahan si James sa tono ng pananalita ni Alonzo at tinitigan ng masama ang kaibigan. Lalo namang naguluhan si Vika sa mga nangyayari. Ayaw rin siyang bitawan ni Alonzo. Mga sir, ano pong nangyayari? Mapapagalitan na po ako ni Father eh. Anong oras na wala pa po ako sa taas? Paalala ni Vika. Hindi ka mapapagalitan ni Father. Dahil ikaw, Vika, ang magiging bride ko. Siwalat ni Alonzo, sabay hata kay Vika papuntang van ni James. Ano? Hindi pwede to. Ano ko, cheap? Pagtanggi ni Vika. Oo, kuba ako pero kahit na ganon, hindi naman ako easy to get ano. Pagpupumiglas pa ni Vika. Please, Vika, I'm begging you. Marry me, please. At lumuhod na si Alonzo sa harapan ni Vika. Hindi ganon ang tingin ko sa'yo. I'll pay you para sa pagpanggap bilang bride ko. For this day. Hindi ko ipaparehistro ang kasal na to, promise. Hindi ko lang talaga kakayanin ng kahihiyang iniwan ako ng bride ko. Pagmakaawa pa ni Alonzo. Hinatak din ni Alonzo si James upang samahan siyang lumuhod at magmakaawa. Oo nga, Vika, please. Hindi kami tatayo hanggat hindi ka pumapayag. Promise, sisiguraduhin kong hindi at walang makakaalam ng tungkol dito. At hindi ka madadawit sa gulo. Dagdag pa ni James. Marami mang nagtataka dahil hindi na naglakad ang bride sa aisle, ngunit nagampanan naman ni Vika ang kanyang papel bilang fake bride ni Alonzo. Naging matagumpay naman ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa harap ng lahat.
Permahan na ng mga papel. Tanging si Keisha lamang ang alam ni Vika sa pangalan ng bride ni Alonzo. Hindi naman ito makapagtanong kay Alonzo dahil kaharap nila si Father. Ay, bahala na. Pangalan ko na nga lang ilalagay ko dito. Wika ni Vika sa kanyang sarili. Matapos ng permahan ay agad na lumisan ang dalawa. Sinabi na lang ni Alonzo sa lahat na medyo nahihilo ang kanyang asawa. Agad naman na nagbulungan ang lahat. Kaya naman kinuha na nila itong pagkakataon upang makatakas. Sa likod ng simbahan, ipinarada ni James ang kanyang van. Nakaabang na rin siya doon at inihintay sina Alonzo at Vika. Agad na pinagbihis ng magkaibigan si Vika. Matapos magbihis ay lumabas na ito ng van na para bang walang nangyari. Mga sir, siguro naman tapos na ang papel ko rito sa kasal na to. Pwede na ba akong bumalik sa mga gawain ko? Tanong ni Vika. Oo, thank you very much. At heto, sabay abot ng sobre. Ito ang pinangako ko sa'yo. Maraming salamat sa malaking tulong na ginawa mo. Tinawakan ni Alonzo ang mga kamay ni Vika. Hulog ka ng langit, Vika. Hindi kita makakalimutan. Binawi naman ni Vika ang kanyang kamay. Oo, sige na sir. Salamat din dito at malaking tulong to sa amin. Sige na po, mauna na po ako. Sinundan lang ng tingin ng magkaibigan si Vika hanggang sa ito'y makalayo na sa kanila. So, anong balak mo ngayon? Tanong ni James sa kaibigan. Ano pa nga ba? Habang pinapanindigan kong pinakasalan ko si Keisha, hahanapin ko siya. Hindi ko alam bakit bigla siyang umatras. Hindi ko tuloy alam sa sarili ko kung ano ba naging pagkukulang ko sa kanya. Ang gusto ko lang naman magkaroon ng tahimik na buhay kasama siya. Simple at masaya. Yun lang. Doon na nakaramdam ng matinding lungkot si Alonzo. Alonzo, baka naman kasi hindi yun ang gusto niya. Kilala mo si Keisha. Gusto niyang nakatapat sa kanya ang spotlight. Mahal niyo ang isa't isa. Pero hindi kayo pareho ng gusto. Mahirap yun. Napabuntong hininga na lang si Alonzo. Sige na, nagiging mahaba ng araw na to para sa'yo. Ihahatid na kita sa mansyon. Tapos ako na lang ang bahala sa reception. Ani naman ni James. Salamat, James. Habang binabagtas ng magkaibigan ng daan papuntang mansyon, ay isang tawag ang natanggap ni Alonzo galing sa kanilang mga tauhan. Ano? Andyan si Mama? Anong ginagawa niya dyan? Hindi ba't kabilin-bilinan ko na huwag siyang papapasukin dyan? Paano niya nalaman kung saan at kailan ang kasal ko? Sigaw ni Alonzo sa loob ng sasakyan. Sige, papunta na ako dyan. Please, ilayo niyo siya sa mga tao. Ayoko may mababalita ang nag-iiskandalo siya dyan. Naiintindihan niyo? Tapos ay binaba na nito ang telepono. Alonzo, bakit? Anong nangyari? Nasa reception ng nanay ko. Ayun, nagugulo. Gustong pumasok. Siwalat ni Alonzo at na-stress sa mga nangyayari. Napailing na lamang si James. Naku naman, si tita, grabe makasagap ng balita. Ibang imbitasyon na nga ipinadala natin sa kanya, natuntun pa rin niya tayo. Samantala, sa simbahan, si Lorena, ang sekretarya ng parokya, ay nasa loob ng opisina ng simbahan. Inaayos ito ang mga papel na kanyang dadalhin sa munisipyo para iparehistro. Mula sa binyag hanggang sa mga kasal na ginanap sa buong linggo. At kasama dapat dito ang kasal ni Alonzo na kakatapos lamang. Bago pa matapos ang kasal, ibinili na ni James kay Lorena ang tungkol dito. Sinabi nitong sila na ang bahalang magparehistro. Wala namang naging tutol si Lorena kaya naman ibinukod niya na ang papel ni na Alonzo. Ay, sandali nga lang ang makapagbanyo na nga muna bago umalis. Wika nito sabay tawag sa kanyang anak na si Ruth. Ruth anak, pakilagay nga tong papel sa envelope. Magbabanyo lang ako. May isang nakabuko dito ha, baka mapahalo. Utos ng kanyang ina. Agad namang sumunod si Ruth. Habang sinasalansa ng mga papel ay nandoon din si Luis, isa sa mga sakristan. Lihim na nagliligawan ng dalawa. Hi Ruth! Mahinang tawag ni Luis. Kumuway naman si Ruth at nakatingin lang kay Luis. Habang patuloy na nilalagay sa envelope ang mga papel hanggang sa maubos ang lahat ng papel sa mesa ng kanyang ina. Walang natira maging ang papel na ibinukod ni Lorena. Hindi naman ipinanganak na mayaman si Alonzo at James. Mula pagkabata ay nasa middle class lang ang kanilang pamilya.
At mula noon ay matalik na silang magkaibigan. Mataas ang pangarap ng dalawa. Gusto nilang maging sikat na designer at photographer. At hindi naglaon ay natuto silang mag-makeup upang all-in package na ang kanilang talento. Pangarap nilang makilala sa buong Pilipinas at pagkatapos ay sa buong mundo. Ngunit ang kanilang talento ay walang kwenta sa mga magulang ni Alonzo. Kos ay ikinakahiya nila ang kanilang anak ng dahil dito. Pangbabae lang daw ang ganoong gawain. Walang suporta nakuha si Alonzo sa kanyang mga magulang, lalo na kay Marites na kanyang ina. Wala kayong mararating sa pangarap niyang yan. Ano kayo mga binabae? Mga babae lang ang dapat gumagawa niyan. Ang dapat sa inyo mag-engineer, mag-architect, mag-doktor, mga ganon. Kung ayaw niyo kahit construction worker na lang, may mas mapapala pa kayo dun eh. Pero ang mag-disenyo ng mga damit, mag-makeup, kumuha ng litrato, nako, wala kayong mararating dyan. Ang mga salitang to ang palaging naririnig ni Alonzo sa kanyang inang si Marites, hanggang sa pinalaya siya nito at hinamong wag nang bumalik sa kanilang pamamahay hanggat hindi binibitawan ang kahibangan niyang yon. Ngunit hindi naman ito naging dahilan upang panghinaan ng loob si Alonzo. Bagkus ay pinatatatag nito si Alonzo at nangako sa kanyang sarili na sa kanyang pagbabalik ay ipapakita niyang may mararating siya at matutupad niya ang kanyang pangarap. Mabuti na lang at naging mabait ang mga magulang ni James at suportado ang magkaibigan, kaya naman nang pinalaya si Alonzo ay kinupkup ito ng mga magulang ni James. Sakse ang mga magulang ni James sa paghihirap ng dalawa. Ilang beses na silang nabigo, nalugi sa negosyo, hanggang sa isang proyekto ang nagbigay sa kanilang ng susi upang makapasok sa tagumpay. Isang local Filipino dress brand ang kumuha sa dalawa. At dahil all-in-one package na nga sila mula sa damit, makeup at photography, ay humangang natural na local brand at tiningnan kung kaya ba nilang bigyang buhay ang simpleng balabal. At dahil sa balabal na yon, doon nakilalang magkaibigan. Simple ngunit napakagandang disenyo nito. At kung paano nilang inayusan ng modelo hanggang sa kinalabasan ng mga litrato. At ang dahil doon, nagsimula nang makilala ang kanilang pangalan. Sa naging tagumpay na magkaibigan, hindi kinalimutan ni Alonzo ang kanyang mga magulang. Kahit na wala siyang suportang nakukuha, ay bumalik ito sa kanilang tahanan upang ialay sa kanila ang kanyang tagumpay. Subalit imbes na mainit na yakap at mga ngiti ang sumalubong kay Alonzo, ay masasakit na salita pa rin ang kanyang tinamasa. Ano? Bumalik ka dito para ipamukha sa amin na sikat ka na, ha? Alonzo, nag-uumpisa ka pa lang. Huwag kang magmayabang dyan. Sinasabi ko sa'yo, babagsak ka rin. Ba't di mo gayahin tong pinsan mo? Nasa sikat na engineering firm. Yung isa naman CPA sa isang kumpanya. Ikaw nagtatahi ng damit? Nagmi-makeup at kumukuha ng litrato? Eh kahit sino naman kayang gawin yun. Sambit ng ina nito ang si Marites. Lubos itong nasaktan sa kanyang mga narinig at bumalik itong luhaan sa tahanan ng kanyang kaibigan. James, bakit ganun? Ginagawa ko naman lahat para maging proud sa akin sina Papa at Mama. Pero eto, inuhusgahan pa rin nila ako. Bakit palagi na lang nila akong kinukumpara sa iba? Bakit ba hindi na lang nila matanggap na hindi ako katulad ng mga pinsan ko? Eh ayoko nga ng mga gusto nila eh. Bakit ba minamaliit nilang kakayahanan ko? Buti pa nga yung ibang tao na nakakakita ng halaga ko. Buti pang mga magulang mo, naiintindihan tayo. Pero bakit sila? Hindi nila ako matanggap. Daing ni Alonzo. Siguro Alonzo, mas mabuti pang hayaan mo na lang muna sila. Hindi naman natin pwedeng pilitin na gustuhin nila ang gusto natin eh. Wala eh. Hindi makakapili ng magulang ang mga anak. Ani ni James. Kaya naman simula nung araw na yon ay nilunod na lang ni Alonzo ang kanyang sarili sa trabaho hanggang sa maaabot niya ang rurok ng tagumpay. Nakilala na ang pangalan ni Alonzo at James. Lumalabas na rin sila ng bansa upang makipagkompetensya sa mga banyaga. Minsan nananalo, minsan natatalo. Pero ang mahalaga, mas lumalawak ang kanilang kaalaman. Akala ni Alonzo ay nabaon na siya sa limot ang pangit ng kahapon. Ngunit hindi pa pala.
Nang dahil sa kanilang tagumpay ay bigla na lang dumalaw ang kanyang magulang at sinabing ipinagmamalaki na nila si Alonzo. Noong una ay masaya si Alonzo dahil akala niya ay tanggap na rin siya sa wakas sa mga ito. Ngunit may lihim palang binabalak ang kanyang ina. Baon sa utang ngayon ang kanyang mga magulang dahil nalaman nilang nagiging sikat si Alonzo ay agad nila itong nilapitan at sinuyo upang hinga ng pera. Sa kabila ng mga nalaman ni Alonzo ay naging mabuting anak pa rin ito kay Marites. Binayaran pa rin ng binata ang mga utang nito, ngunit hindi ito pumayag sa hiling ni Marites na bigyan sila ng parte sa kita nito. Mag-iintrega ng malaking halaga at sundin ang kanilang mga luho. Muling nagkagalit ang mag-ina hanggang sa mabalitaan ni Marites na ikakasal na si Alonzo sa isang modelo at muli nitong ginulo ang buhay ni Alonzo. Ngunit natuto na si Alonzo. Mas pinili nitong isekreto ang lahat upang walang gulong mangyari. Subalit sadyang matinik ang kanyang ina at nalaman pa rin ang lokasyon ng kanilang kasal. Tapos darating sila sa kasal ko? Ano? Para ipagmayabang na anak nila ako? Daing ni Alonzo habang nakasakay silang dalawa ni James. Relax, ganito na lang gawin natin. Ako nang bahala kay tita, okay? Ihatid na muna kita sa mansyon. Pagkatapos, pupunta ako sa reception para ayusin ang mga bagay-bagay. And then, babalik ako ng simbahan. Ani ni James. Simbahan? Tanong naman ni Alonzo. Oh, hindi ko pa kasi nakuha yung papel nyo kanina. Babalikan ko na lang, nawala na kasi sa isip ko. Ganun ba? Pwede mo naman siguro ipagpabukas yun. Sinabi mo naman na tayo na lang magpapasa sa munisipyo, di ba? Tanong ni Alonzo. Oo, sinabi ko pero para sigurado. Baka mamaya maging asawa ka bigla ni Vika. Sige ka. Pananakot pa ni James. Sira. At nagtawanan na nga lang ang magkaibigan. Matapos ihatid ni James si Alonzo ay dumiretso na ito sa reception. Inabutan ni James ang ina ni Alonzo na si Marites na nasa labas ng reception hall at nakikipagtalo sa guard na nandoon. Sinasabi ko naman kasi sa inyo, ako ang nanay ni Alonzo Marquez. Anak ko ang nagbayad sa inyo. Bakit ba ayaw niyo akong papasukin? Sigaw ni Marites. Ma'am, wala po kayo sa guest list. Wala rin po kayong invitation, kaya hindi po kayo pwedeng pumasok. Paliwanag ng guard kahit na panay hampas na nang inabot nito kay Marites. Kuya? Tawag ni James sa guard at sinenyasan nito. Okay na, ako nang bahala dito. Ani ni James at iniwan na sila ng mga guard. James, ano ba tong mga guards na to? Bakit ayaw nila akong papasukin? At nasan si Alonzo? At nasan yung model niyang asawa? Maarting salubong naman ni Marites kay James. Sa paraan nito ng pagsasalita ay halatang nagpupumilit itong maging sosyal. Posturang-postura si Marites. Akala mo siyang ikakasal sa suot nitong long gown na mukhang nirentahan pa kung saan. Nako tita, kaya nga ako nandito para sabihin sa lahat na hindi na makakapunta yung asawa dito sa reception. Masyadong napagod si Keisha at Alonzo kaya... Ay, ganun ba? Nako, baka naman... Lumapit sa Marites kay James at saka bumulong. Buntis na bang manugang kong model? Sa wakas, may matino na rin nagawa si Alonzo. Malalahian na rin kami ng mayayaman. Napakamot naman si James sa kanyang ulo. Tita, hindi po ganon. Pero pinapasabi niya rin po kasi na hindi kayo imbitado dito kaya hindi talaga kayo papapasukin sa loob. Nagpanting naman ang tenga ni Marites at kitang-kita ni James na parang sasabog na bulkan ang mukha nito sa pula. Kaya naman bago pa siya nito bugahan, ay sinenyasan niya muli ang mga guard upang lumapit. Guards, pakilabas na po si Miss Marites at kabilin-bilin na ng Sir Alonzo ninyo na hindi siya pwedeng pumasok sa hall at ultimo sa gusaling ito. Utos pa ni James. Hindi to pwede. At tinawakan na ng dalawang guard si Marites sa tigkabila nitong braso. Sige na po, pakidala na lang po siya sa labas. Magalang na sabi naman ni James. Matapos gawin ni James ang mga kailangan niyang gawin sa reception ay nagtungo ito kaagad sa simbahan. Kita naman ni James si Lorena sa may bukana ng simbahan, pagbaba niya ng sasakyan. Kararating lang nito galing munisipyo. Nilapitan niya si James at sinabi ang kanyang pakay. Ay, oo, itinabi ko yan. Sandali lang ha. Ani ni Lorena.
Andon din si Ruth ng mga oras na yon at nang narinig niya ang sinabi ng kanyang ina ay nanigas kaagad ito sa kanyang kinatatayuan. Doon niya lang naaalala ang bilin na Lorena tungkol sa isang papel sa kanyang mesa. Teka, nasaan na nga ba yun? Nandito lang yun eh. Binukod ko yun kanina, sandali ha. At bumaling ito sa kanyang anak. Ruth, asan yung papel na nakabuko dito kanina? Pinagpawisan na ng malagkit si Ruth. Ruth! Ulit na tawag ni Lorena sa kanyang anak habang patuloy na naghahanap. Mama, ano po? Iniwan ko lang po dyan. Baka po nilipad ang hangin. O hindi naman po kaya may nakadampot? Natataranta na sabi ni Ruth. Naniwala ang dalawa sa sinabi ni Ruth at inisip na baka nga'y may nakadampot sa papel dahil labas-masok ang mga tao doon sa loob ng opisina. Kaya naman bilang paghingi ng paumanhin, ay binigyan na lang ni Lorena si James ng isa pang kopya ng dokumento. Kinuha naman ito ni James, kahit na ang totoo ay hindi naman niya ito kailangan pa. Nang mga oras ng yon ay may nasa kampanaryo na noon si Vika. Tapos na ito sa kanyang gawain sa simbahan. Ito ang paborito niyang puntahan at doon siya nagpapahinga, kasama ang kanyang anak na si Vien. Nanay? Tawag nito sa kanyang ina. 6 na taong gulang ang batang si Vien at malapit ito sa kanyang ina. Kakauwi lang nito galing eskwela. Sinalubong ito ni Vika ng yakap at halik. Kamusta ang eskwela, anak? Ayos naman po, nanay. Alam niyo po ba? At nagsimula na magkwento si Vien sa kanyang naging araw. Habang nagkakwentuhan ng mag-ina ay nakadungaw sila sa bintana ng kampanaryo. Ramdam nila ang hangin mula doon at tanaw nila ang malawak na kapaligiran. Mula sa kanilang kinaroroonan ay nahagip naman ng tingin ni Vika si James. Sinundan nito ng tingin si James hanggang sa nakasakay na ito ng van. Napansin naman ni Vien ang pagtitig ng kanyang ina sa taong naglalakad mula sa ibaba. Nanay, kilala niyo po ba siya? Tanong ng bata. Oo, kilala ko siya. Kanina ko lang siya nakilala pero sa tingin ko, itong araw na tong una't huli naming pagkikita. Usal pa ni Vika. Bagamat si James ang nakikita ni Vika, ang namumutawi ni Vika sa kanyang isipan ay si Alonzo. Ay, sa wakas. Sabay bagsak ni Alonzo sa kanyang katawan sa kama. What a day. Ang dami-daming problema. Ba't ba sabay-sabay pa? Sigaw nito sa kisame ang kanyang kaharap. Ipinikit nito ang kanyang mga mata at hindi na malaya na nakatulog na siya na hindi man lang nagpapalit ng damit. Sa sobrang pagod ay nagugunita pa rin ni Alonzo ang mga nangyari ng araw na yon, lalo na ang hindi pagsipot ni Keisha at ang pagabot ni Vika ng sulat sa kanya. Subalit imbes na habulin si Keisha sa kanyang panaginip ay namalagi siya sa tabi ni Vika hanggang sa ikinasal siya. At nang i-anunsyo ng pare ang "You may kiss the bride" ay taos-puso niyang hinalikan si Vika. Kabaliktaran sa tunay na ginawa ni Alonzo sa kanyang naging kasal kanina lamang. Iniharang niya kasi ang kanyang mga palad sa pisngi nila ni Vika at kunwaring hinalikan ito sa harap ng maraming tao. Doon naman ay nagising si Alonzo. Hindi niya alam kung isa bang bangungot o isang magandang panaginip. Bumangon ito sa kanyang kama at naupo. Sumandal sa headboard ng kama at saka inalala ang mga detalye ng kanyang panaginip. Sa totoo lang hindi naman pangit si Vika. Kung hindi nga lang siya kuba, malamang matitipuhan ko siya. Wika ni Alonzo at napailing na lamang. Buti na lang at iyon ang una't huli naming pagkikita. Pakatulog na nga lang ulit. Pagod ka lang, Alonzo. Pagod ka lang. Sabi nito sa kanyang sarili at muling bumalik sa kanyang pagtulog. Kalahating buwan ang nakalipas. Invitation, catalogs, and a document. Ani ni James habang iniisa-isa ang mga papel na inaakyat ng guard dala ng delivery man. Sa akin to iba. At ito lang sa'yo. Sabay abot ni James ang isang plastic na nakaselyo. Kinuha naman ito ni Alonzo at nagtataka pa ito dahil wala naman siyang naaalala na document for request galing sa PSA. Dito kasi naka-address ang padala. Kaya naman binuksan niya na lang ito at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bungad ng papel. Advisory on marriage. James,
Ano to? Napatayo pa si Alonzo sa kanyang kinauupuan dahil sa gulat. Ang alin? Patingin nga. Tiningnan ni James ang papel. Oh, ang nakalagay, advisory on marriage? At kasal na kayo ni Vika? Misis mo na ang kubang babaeng yon? Napaupo na lang si Alonzo sa kanyang upuan. Oo? Mukhang gano'n na nga. Iyan ang nakalagay sa papel na yan. Nanlumunit ang sabi. Wala namang kamalay-malay si Vika na siya pala'y kasal na at muli silang magkikita ni Alonzo matapos ng kalahating buwan. Mapayapang naglilinis noon ng simbahan si Vika. Naglalampaso siya ng sahig habang gamit ang mop. Kumakanta rin ito na umaalingaw pa sa buong simbahan. Kinanta nito ang wedding song na Can't Help Falling in Love na pinapatugtog noong ginawa siyang bride ni Alonzo. Hindi naman mabura sa isipan ni Vika ang kaganapang yon dahil tila nagbago ang kanyang anyo. Ay, hindi ko akalaing magiging maganda ako nung araw na yon. Para akong Cinderella at sina Sir Alonzo at Sir James ang aking mga fairy godfathers. Wika ni Vika at napayakap pa ito sa mop na kanyang hawak. Dahil sa puting telang pinagtagpi-tagpi ay naikubli nito ang namuong laman sa likod ni Vika kaya siya naging kuba. Nang araw na yon ay nakalimutan ni Vika na siya ay kuba nang makita niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin matapos siyang ayusan ng magkaibigan. Habang ginugunita ang mga ito ay napahawak naman si Vika sa kanyang balikat. Kaso tulad din ni Cinderella, may time limit ang lahat. Bumuntong hininga naman si Vika. Pero at least kahit papano, naranasan kong gumanda. Pilit itong umiti at kahit ang totoo ay naaawa siya sa kanyang sarili dahil sa nangyari sa kanya sa nakaraan. Tama na nga itong pag-iilusyon ko. Baka mamaya makita ko bigla si Sir Alon. Nahinto ito sa pagsasalita dahil sa kanyang pagbaling sa may pinto ng sakto, nakita nito si Alonzo at papasok ito ng simbahan. Alonzo? Nananaginip ba ako? At kinusot pa nito ang kanyang mata. Ngunit sa muli niyang pagmulat ay nakikita pa rin niya si Alonzo na papalapit na sa kanyang kinatatayuan. Si Sir Alonzo nga! Bigla itong tumalikod. Naku, ano ginagawa niya dito? Tarantang usal ni Vika kaya naman habang hindi pa ito nakakalapit ay pinagpatuloy na nito ang kanyang pagmamap. Vika! Tawag ni Alonzo na makalapit na ito kay Vika. Ika-ika namang humarap si Vika na wari hindi niya napansin si Alonzo. Ay, sir, kayo po pala. Sino pong hanap nila? Wika ni Vika. Halata naman sa itsura ni Alonzo ang pagkabalisa. Vika, pwede ba tayong mag-usap? Samantala, nasa labas naman ng simbahan si James. Baka kasing biglang may tumawag sa kanyang telepono kaya pinauna niya na si Alonzo sa loob. At nang sagutin niya ito ay laking gulat niya nang marinig ang boses ng tumatawag. Kisha? Bulalas itong sabi. Shh! Huwag kang maingay, please, James. Huwag mo sasabihin kay Alonzo na tumawag ako sa'yo. Pakiusap ni Kisha. Kumurat naman ang noo ni James. Okay, fine. Sige. Hindi ko naman kasama si Alonzo. May kausap siya at malayo kami sa isa't isa. Ano naman pumasok sa isip mo at hindi ka sumipot nung kasal niya ni Alonzo? Hindi sumagot si Kisha. Ngunit dinig ni James ang pabuntong hininga nito mula sa telepono. Kisha, nasan ka? Pupuntahan kita. Isasend ko sa yung address kung nasan ako. Mabilis sa sagot naman ni Kisha. Okay, sige. Within this day, pupuntahan kita. Mag-iingat ka dyan. Bye. Paalam ni James. Habang sikretong nag-uusap sina James at Kisha, ay ipinapaliwanag naman ni Alonzo kay Vika kung bakit siya biglang napasugod sa simbahan. Natulala si Vika sa kanyang mga narinig. Sir, nagbibiro lang kayo, diba? Hindi totoo na aksidenteng napasa sa munisipyo yung mga papel na pinirmahan ko nung araw na yun, diba? Heto ang patunay. Nakasal tayo. At inabot ni Alonzo ang advisory on marriage na ipinadala sa kanya. Kahit ako natulala nung makita ko yan eh. I'm very sorry, Vika. Hindi ko inakala na magkakaganito ang lahat.
Hindi naman alam ni Vika ang kanyang magiging reaksyon hanggang sa inilihis nito ang kanyang tingin kay Alonzo at yumuko. Nabalot ng katahimikan ang buong simbahan. Tanging mga huni na lamang ng ibon ang kanilang naririnig hanggang sa muling nagsalita si Alonzo. "Come with me." Bigla namang bumaling si Vika kay Alonzo. "Hindi pwede." "Bakit? You're at the right age to decide. And I'm willing to face your parents." "Ulila na ako." "So kung ganun, anong magiging problema? Bakit ayaw mo sumama sa akin? I'm sure wala ka namang asawa dahil kung meron man, dapat magkaka-conflict." "Nanay?" Tawag ng isang bata. "Vian, anak." Wika ni Vika. Lumakad si Vian papalapit sa kanyang ina. "Ngayon, alam mo na. Wala akong asawa. Pero may anak ako. Kaya hindi ako pwedeng sumama sa'yo." Sagot ni Vika sa katanungan ni Alonzo. "At walang dahilan para sumama ako sa'yo. Sa papel lang naman tayo kasal. Ni hindi nga natin kilalang isa't isa. Hindi kita kalala. Kaya bakit ako sasama sa'yo?" Mariin itong sabi. Hindi naman inintindi ni Alonzo ang mga sinabi ni Vika. Nakatuon lang ang tingin nito sa batang babaeng papalapit sa kanya. "So, where's her father?" "Wala." Mabilis sa sagot ni Vika dahil papalapit na ang kanyang anak. "Okay then, I'll be her father." Ngingiting-ngiting sabi pa ni Alonzo. "Ano po? Kayo po ang tatay ko?" Hindi naman sinasadyang marinig ni Vien ang sinabi ni Alonzo. Nanlaki ang mga mata ni Vika at agad na tinakpan ang tenga ng kanyang anak. "Sige na, umalis na kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Kasalanan mo yan, kaya gawan mo na lang ng paraan." At agad na umalis si Vika kasama ng kanyang anak. Habang nakatanaw sa mag-ina ay bigla namang may sinabi si Alonzo sa kanyang sarili. "Matagal ko nang gusto magkaroon ng anak ng babae ah. This might work." Ngiti-ngiti nitong sabi. Naabutan naman ni James na nakatanaw sa kawalan si Alonzo habang nakangiti. "Oh, Alonzo, anong balita?" Tanong ni James. "James, kayo na munang tumira ni na tita sa mansyon. Habang hindi pa natatapos yung pinapagawa mong bahay, babalik ako sa dati kong bahay at doon kami titira ng asawa at ng anak ko." Wika ni Alonzo na ikinagulat naman ni James. Bagamat tinanggihan na ni Vika ang alok ni Alonzo, never say die naman ang moto ng binata at porsigido pa rin na makasama si Vika upang kanyang maging asawa. Gamit ang kanyang mga koneksyon ay inalam nito ang lahat patungkol kay Vika. Pinag-aralan at sinuri nito upang bumuo ng plano para mapapayag itong sumama sa kanya. Oh, heto ang lahat ng nakalap naming impormasyon kay Vika at sa anak niya. Sabay lapag ng bugkos ng mga papel sa mesa ni Alonzo. Bukod sa ulilang lubos si Vika, normal naman siya nung ipinanganak. Kaso nang dahil sa isang aksidente, napuruhan ang likod niya. Pending information pa kung bakit at kung anong tunay na nangyari. Salaysay ni James. Si Vian, ang anak ni Vika, nasa ng tatay niya? Any information about him? Kung nasan at anong klaseng tao siya? Sunod-sunod na tanong ni Alonzo. Ayun, hindi ko pa alam. Wala pa kami nakakalap na impormasyon. Kahit kasi sa birth certificate ng bata, walang father na nakadeclare eh. Okay, I see. At tiningnan ni Alonzo ang bugkos ng papel na inilapag ni James. Binuklat-buklat ito hanggang sa may makitang litrato ni Vika. Napansin naman ni James na nakatuon ang pansin ni Alonzo sa mga litrato. Yung mga yan, kuha yan nung hindi pa naaaksidente si Vika. Actually, maganda siya eh. Kahit pa naman hanggang ngayon. Napansin ko yun habang inaayusan natin siya. Fair skin, long and black hair, tantalizing eyes, small but cute nose and thin lips. Kung hindi lang siya kuba, she will be your type. Tama ba ako? Kilalang kilala nga ni James si Alonzo at sa mga titig pa lang nito sa litrato ay alam na ni James na humahanga ang kanyang kaibigan sa dalaga.
Ngunit masakit mang aminin, mas napapansin ang kapintasan ng dalaga kesa sa ganda nitong nakakubli sa kuba niyang likod. Oo, and we are married. Sinisigurado ko lang na ang naging asawa ko ay mabuting tao. Malay mo, hindi ko na ituloy ang planong paghahanap kay Keisha at i-pursue ang annulment. At totohanin ko na lang to. Mas pabor yun, diba? Matalinhagang tura naman ni Alonzo. Bigla namang kumabog ang tip-tip ni James. Ang hassle naman kasi kung magpapa-annul pa kami. Ang laking pera na magagastos. Dugtong pa ni Alonzo. You never change. Kuripot ka pa rin. Natatawang sabi naman ni James kahit na may kabog sa kanyang dibdib. Praktikal lang tayo. Para kasi nawawala na ako ng pag-asang mahanap pa si Keisha. Sabi nga nila, hindi mo makikita ang taong ayaw magpahanap. Bumuntong hininga si Alonzo. Anyways, back to business. Tama ng personal agenda. So, ano ng mga upcoming projects natin ngayon? Ani ni Alonzo habang sinasalansa ng mga papel at itinabi sa kanyang drawer. Napagod na rin kasi ito sa paghahanap kay Keisha. Kaya naman mas naging porsigido si Alonzo sa pagsuyo kay Vika. Habang mas nakikilala niya ito, palihim niya naman itong sinusubaybayan. Hindi siya makapunta sa simbahan dahil makikilala siya ng mga nandoon at baka magtaka pang mga ito dahil sa ginagawa niyang panunuyo kay Vika. Kung minsan ay si James na ang nag-aabot kay Vika ng kanyang mga regalo. At syempre, hindi nawawala ng pasalubong si Vian na ikinatuwa naman ng bata. Mga maynika, dress-up dolls at kung ano-ano pang pinapadala nito. At mula sa malayo ay nakikita ni Alonzo kung gaano nagugustuhan ng bata ang kanyang mga regalo. Ano ba talagang pakay mo sa mag-ina? Talaga bang seseryosohin mo na makasama sila sa isang bubong? Tanong ni James matapos itong pumasok sa sasakyan. Kakaabot lang kasi niya ng mga regalo ni Alonzo sa mag-ina. Nasa may labas ang kanilang munting bahay ang mag-ina. Ayaw mang tanggapin ni Vika ang mga ito ay wala siya magawa dahil mapapagalitan si James at ayaw niya namang mangyari iyon. Sa palagay mo ba gagawin ko ang lahat ng to kung hindi ako seryoso sa kanya? Tugon ni Alonzo habang nakatanaw sa mag-ina mula sa sasakyan. Ang weird mo talaga. Ay nako. Bumaling din si James sa kinaroroonan ng mag-ina. Habang nakatitig ang dalawa sa mag-ina, isang babae naman ang lumapit sa dalawa. Hindi man narinig ni na Alonzo ang sinasabi ng babae, ay halata sa itsura nito na sinisigawan niya ang mag-ina. James, teka. Bakit parang nagagalit yung babae? Hala! Dali-daling bumaba ng sasakyan si Alonzo dahil nakita nitong itinulok ng babae si Vika at natumba ito sa kalsada. Paglapit ni Alonzo ay pilit namang tinutulak ni Vian ang babae papalayo sa kanyang ina. Huwag niyo po sasaktan ng nanay ko! Matapang nitong sabi. Aba, anong pinagmamalaki niyong mag-ina? Sa akin ang bahay na yan. Ilang buwan na kayo hindi nakakabayad ng upa? Ang kakapal naman ng mukha ninyo. Sumbat ng babae. Chang, ano po bang sinasabi ninyong ilang buwan? Isang buwan pa lamang po kami hindi nakakabayad ah. Gipit lang po talaga ako ngayon kasi nagpasukan. Pero magbabayad din naman po ako. Katwira ni Vika. Ay hindi, ganun din yan. Hindi pa rin kayo nagbayad. Narinig ko na yung mga bayad-bayad na yan. Kung ayaw niyo talaga magbayad, umalis kayo sa pamamahay ko. Bibigyan kita ng isang oras para makapagbayad. Sigaw nito kay Vika. Dahil kung hindi, sa kalsada niyo pupulutin ang mga gamit ninyo. Pero Chang... At umalis na ang tiyahin ni Vika. Naluha na lang ang dalaga sa sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin. Nay, paano na po yan? Saan na po tayo titira? Tanong ni Vian matapos tulungan ang kanyang inang makatayo. Hindi ko rin alam anak. Siguro sa simbahan muna tayo makituloy. Sabi ni Vika. Or much better, you accept my offer. What do you think? Bigla namang singit ni Alonzo. Tiningnan ni Vika kung sino ang nagsalita. At ang nakita nito si Alonzo ay agad niya itong inirapan. Hindi. Pagmamatigas pa ni Vika.
Mas lumapit naman si Alonzo upang pakiusapan si Vika. I am not doing this only for you. Pero hindi ko naman matitiis na walang komportable na matutulugan si Vian. So please, accept my offer. Ayaw tumingin ni Vika kay Alonzo, pero nagdadalawang isip ito dahil sa sinabi nito sa kanya. Kung siya lang ang makikituloy sa simbahan, ay walang problema. Kahit nakaupo siyang matulog ay ayos lang. Pero hindi niya kaya makita ang kanyang anak na natutulog sa upuan ng simbahan at namamaluktot dahil sa lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Ganito, pagtatrabahuhan mo ang pagtira mo sa bahay, I need a personal maid anyway. Ano, ayos ba yan? Alok ni Alonzo. Ako po, kaya ko pong magugas ng pinggan at magsaing. Wika naman ni Vian. Lumingon si Alonzo kay Vian at umupo ito upang maging kapantay ang musmos na bata. Okay, sige. Ikaw ang magiging tigasaing ko. Masarap ka bang magsaing? Nakangiting tanong naman ni Alonzo. Opo, walang tutong at hindi malambot. Marami po kayo makakain na kanin pag ako po nagsaing. Pagmamalaki ng bata. Kaso baka hindi pumayag ang nanay mo. At sabay silang tumingin kay Vika. Napakapit na lamang si Vika bago magsalita. Sige, payag na ako. Sasama ako sa'yo pero bilang kasambahay. Okay? Paglilinaw pa ni Vika. Oo, sige. Nagagalak na sabi naman ni Alonzo. Sinenyasan nito si James upang bumaba na ng sasakyan. So tara na. Mag-impake na lang tayo ng gamit ninyo. Ngayon na? Gulat na sabi ni Vika. Oo. Hihintayin ko pa bang aabutan ka ng tiyahin mong masungit? Siyempre hindi na, no? Kaya ora mismo ay lilipat ka na sa bahay. Ngingiti-ngiti ni Alonzo. Matapos ang usapang iyon ay nag-impake na nga ang mag-ina. Pinatuloy muna ni Vika ang magkaibigan sa kanilang munting tahanan. Nilibot ni Alonzo ang kanyang mga mata kahit maliit ang tahanan na ito ni Vika. Ito naman ay maayos at malinis. Maaliwala sa paningin ang buong bahay. Good. Para talagang wife material. Bulong pa ni Alonzo. Napansin mo din pala? Ano? Mahal mo na. Asar ni James. Ngumisi naman si Alonzo. Mahal na kaagad? Sira. Matapos mag-impake, umalis na sila upang pumunta sa tahanan ni Alonzo. Hindi na nakasama pa si James sa pauwi kina Alonzo. Bigla kasi may tumawag sa kanya at kailangan na daw niya itong puntahan. Sige James, ingat ka ha. Ikamusta mo na lang ako, sabi ni Alonzo. Napatunghay naman si James sa sinabi ni Alonzo. Ha? Ang sabi ko, ikamusta mo na lang ako. Kina tito tita. Sila naman ang pupuntahan mo, diba? Tanong ni Alonzo. Gamitin mo na yung sasakyan. Magta-taxi na lang kami. At inabot pa ang susi sa sasakyan nilang gamit. Oo, sila, papa at mamang pupuntahan ko. Salamat. Nauutal naman itong sanabi at kinuha ang susi. Habang nagmamaneho si James, hindi mawaglit sa kanyang isipan ang mga sinasabi minsan ni Alonzo. Hindi nito alam kung napaparaning lang ba siya o may alam si Alonzo sa kanyang lihim. Nakarating na si James sa kanyang destinasyon. Pumasok ito sa isang mataas na gusali at nagtungo sa isa sa mga condominium doon. Matapos nitong buksan ng pinto ay siya namang sinalubong ni Keisha. James, so kasi I'm really starving. Ani ni Keisha na animoy patay gutom sa pagkuha ng grocery na ipinamili ni James para sa kanya. Oh, hetong supplies mo. Huwag mo namang ubusin kaagad, matuto ka magtipid. Dahil hindi sa lahat ng oras mapupuntahan kita kaagad. Wika ni James. Pinagmasdan ni James ang buong condominium. Magulo, makalat at masangsangang amoy ng kabahayan. Malaki man ang condominium at fully aircon, mas maaatim ni James na tumira sa munting bahay ni Vika kesa sa lugar ni Keisha na mukhang tambakan. Napailing na lamang si James. Keisha, ano bang balak mo?
Hanggang kailan ka magtatago? Masungit na tanong ni James. Naglakad patungong sofa si Keisha at napaupo. I don't know. Magtatago na muna ako. Until ma-realize ni Alonzo na tama ako at mali siya. Ay, Keisha, bahala ka nga dyan. Sige na, aalis na ako. Paalam ni James. Samantala, nakarating naman ang tatlo sa tahanan ni Alonzo sa lumang bahay nito. Andito na tayo, ani ni Alonzo pagkababa nila ng taxi. Tiningnan agad ni Alonzo ang reaksyon ni Vika. Ah, ito palang bahay mo? Wika ni Vika. Lumapit si Alonzo kay Vika. Bakit, disappointed ka ba? Tanong nito. Hindi. At tumarap ito kay Alonzo. Ayos to. Dahil hindi ako mahihirapang maglinis ng bahay. Kasi bungalow lang siya. Kasi kung mansyon ang bahay mo, kuba na nga ako, mas makukuba pa ako sa paglilinis. At tinignan muli nito ang bahay ng binata. Isang maliit na ngiti naman ang nawatawi sa labi ni Alonzo. Pumasok ng mag-ina sa bahay kasama si Alonzo. Inilibot ni Alonzo ang mag-ina sa buong bahay. Walang ibang kasambahay at silang tatlo lang ang nakatira doon. Tayong tatlo lang nakatira dito? Wala nang iba? Tanong ni Vika. Yup. I'll explain it to you later. But for now, magpahinga muna kayo sa kwarto niyo. I'll order some food para makakain natin. Hindi, magluluto na lang ako. Hindi naman ako pagod. Pagtanggi ni Vika. Nope, I won't allow you. Bukas pa ang start mo, kaya ngayon, let's take some rest and feel at home. Ani ni Alonzo. Ah, salamat, Alonzo. Nahihiyang sabi naman ni Vika. Don't be, alam naman natin kung sino may malaking atlasa sa ating dalawa. Nakangiting sabi ni Alonzo. Ramdam ni Vika na bukal sa puso ni Alonzo ang pagtulong sa kanilang mag-ina. Kaya naman pinapangako nito sa kanyang sarili na gagampanan niyang mabuti ang pagiging kasambahay upang maibalik ang kabutihang ibinigay ni Alonzo sa kanila. Sumapit ang hapunan at tulad ng ipinangako ni Alonzo ay nagpa-deliver ito ng pagkain para sa kanilang tatlo. Kahit na sinabi ni Alonzo na bukas pa magsisimula si Vika bilang kasambahay, ay nag-uusahan na itong ihanda ang mesa at isikasuhin ang hapagkainan katulong ang kanyang anak na si Vien. Hindi naman makapaniwala si Vien na ipinadeliver na pagkain ni Alonzo, isang bucket ng chicken at pan ng spaghetti na may fries pang ipinadeliver nito galing sa isang fast food chain. Nanay, tignan mo po oh! Bulala sasabi ni Vien. Mamumutawi sa mga mukha ng bata na sabik na itong kumain. Anak, ano ka ba? Nakakahiya kay sir. Saway ni Vika. It's okay. Ito talagang pinili kong ipa-deliver dahil alam kong magugustuhan ito ni Vien. Sambit ni Alonzo. Ipinagsandok pa nito si Vien ng spaghetti kaya naman tuwang-tuwa ang paslit. Sabay-sabay na kumain ng tatlo na tila isang buong pamilya. Kitang-kita rin ni Alonzo kung paanong asikasuhin ni Vika ang kanyang anak. Ang tawanan nila habang kumakain at mga kwento ni Vien sa kanyang ina. Noong una ay sinasaway pa ni Vika si Vien sa sobra nitong kadaldalan. Ngunit hindi naglaon ay nakipagkwentuhan na rin si Alonzo kaya naman mas nagkwento si Vien habang sila ay kumakain. Sobrang saya ni Alonzo ng oras na yon. Kahit na simple at wala sila sa mamahaling restaurant, ay sarap na sarap ito sa kanyang kinakain dahil kasama niya si Vika at Vien sa pagkainan. Matapos ang masayang hapunan, ay nagpunta na sa kanilang kwarto sina Alonzo at Vika. Magkatabi ang mag-ina at hindi maalis ang ngiti ni Vien dahil sa sarap ng kanyang kinain. Nanay, ang swerte po natin ano? Buti na lang nakilala po natin si Sir Alonzo. Ani ng musmos na bata habang sinusuklayan ni Vika. Oo nga mabuti na lang. Kung hindi, sa simbahan tayo natutulog. Pero Vien, hindi natin dapat abusuhin ang kabaitan ni Sir Pagtatrabahuan natin ang pamamalagi natin dito. Maglilinis, magluluto at maglalaba tayo. Para hindi nakakahiya kay Sir, okay? Matutulungan mo ba si Nanay sa mga gawaing bahay? Tanong ni Vika sa anak. Opo naman po, Nay. Pagkatapos ko pong pumasok sa school, tutulungan na po kita. O siya, tapos na kitang suklayan. Pwede bang si Nanay naman ang suklayan mo ng buhok? At inabot nito ang suklay sa kanyang anak.
Opo naman po, nanay. I love you, nanay. Sabay bigay ng isang matamis na halik ni Vian sa kanyang inang si Vika. Lingid sa kaalaman ng mag-ina ay nakadungaw pala si Alonzo sa may pinto. Mag-aabot sana ito ng extra pang pangunan para mas komportable ang kanilang pagtulog. At hindi naman sinasadyang marinig nito kung ano ang pinag-uusapan ng mag-ina. I wished I had them both earlier. Ganitong buhay ang gusto ko. Simple, tahimik, pero masaya. Good night to the both of you. Bulong nito bago pa tuluyang isinara ang pinto. Dumaan ang mga araw, walang iba nakakaalam sa pagtira ni Vika at ng kanyang anak sa tirahan ni Alonzo. Bagamat isang sikat na negosyante si Alonzo sa mundo ng fashion, ay nagawa naman niyang ilihim ang kanyang personal na buhay. Maliban na lang sa relasyon nila ni Keisha na isang modelo. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan ay malaking pagkakaiba ng dalawa. Kung si Alonzo ay simple at nakokontento sa biyayang kanyang natatanggap, iba naman ang nais ni Keisha. Masyadong mataas ang pangarap ni Keisha. Gusto nitong siya ang pinakamaganda, pinakasikat, at lahat ng pinakapwede niyang makamtan. Bukod dito, isa sa kanilang pinagtatalunan ay ang pagkakaroon ng anak. Walang hilig si Keisha sa bata. Mabilis itong mairita at walang pasensya sa mga ito. Sa madaling salita, wala itong amor sa mga bata. Nakabaliktaran naman ni Alonzo. Pangarap ni Alonzo na magkaroon ng anak na babae. Kaya naman nagsusumikap ito ng todo para sa pagbuo nila ng pamilya ni Keisha at para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga magiging supling. Ayaw nitong maranasan ng mga ito ang hirap ng pagiging mahirap. Kaya kahit wala pa silang anak ay pinaplano na ni Alonzo ang bagay na ito. Subalit, gumuho ang pangarap na yun ni Alonzo nang malaman niyang bukod sa walang amor si Keisha sa mga bata, ay wala itong planong magbuntis. Ayaw rin itong magkaroon ng anak. Kahit maraming paraan para hindi siya magdalang tao, ay sarado ang isip nito sa pagkakaroon ng anak. Marami siyang sinasabing dahilan tulad ng masisira daw ang kanyang future at hihinto siya sa pagiging modelo. Mababawasan ang kanyang me time dahil mahahati ang kanyang atensyon sa trabaho, kay Alonzo at sa bata. Hindi na sila makakapag-travel dahil iintindihin pa nila ang mga ito. Madadaragdagan din ang kanilang gastos dahil sa pangangailangan ng bata. At hindi lang natatapos ang kanilang obligasyon sa pagpapakain sa kanila. Kailangan pa nila itong pag-aralin at gabayan. Sa pananaw ni Keisha, walang hanggang obligasyon ang pagkakaroon ng anak. Nasa panaginip ay hindi niya pinangarap. Kinalungkot na nito ni Alonzo at tila nawala na rin ng pag-asa na magkaroon ng anak. Bigla nitong nagunita ni Alonzo sa paglipas sa mga araw. Akala niya nga ay nabaon na niya sa likot ang pangarap na ito. Subalit nang dahil sa pagkakamali ng sekretarya ng simbahan ay nakilala niya si Vika. At kaya siguro inaadya ng tadhana na sila ay maikasal ay para matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng anak na babae. Kahit nasa papel lang sila kasal ni Vika. Napansin naman ni James ang pagbabago sa mood ni Alonzo. Mas masigla ito kumpara sa dati at hindi na workaholic. Totoo nga ang kasabihan na, everything happens for a reason. Akalain mo yon? Mas naging okay ka pa nang dahil sa mga nangyari? Puna ni James. Oo nga eh. Hindi rin nga ako makapaniwala nang dahil sa pagtulong ko kina Vika. Matutupad ko ang munting pangarap ko. Ang magkaroon ng munting pamilya. Nakangiting sabi pa ni Alonzo. Masaya naman ako para sa'yo, Alonzo. Pero paano na si Keisha? Lakas loob na tanong ni James. Paano kung bigla siyang bumalik? Malaking iskandalo yun pag nagkataon. Bigla namang napakagat ng kanyang mga labi si Alonzo. Sa katunayan ay nakaligtaan niya ng tungkol kay Keisha dahil itinoon na nito ang kanyang atensyon kay Vika at Vian. Hindi ko alam. I know. I still love her pero ang komplikado niya kasing mahalin. Ang dami naming hindi pinagkakasunduan. And to work things out, I have to swallow my pride para magstay sa relasyon namin. Isa nakakapagod lang mag-give without taking anything in return. Naiintindihan naman kita dyan, Alonzo. Pero sabi mo nga, mahal mo pa rin siya, diba? Paano si Vika? Tanong ni James. Ha? Anong paano si Vika? Balik tanong ni Alonzo. Alonzo, alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Lalaki ka. Babae si Vika. Maganda si Vika. Mabait.
Marami siyang magandang katangian sa kabila ng pagiging kuba niya. Kilala kita. Siya ang babaeng pinapangarap mo noon pa man. Nandyan na siya sa harapan mo. Pero sabi mo nga, mahal mo si Keisha. Paano yun? Ang tahimik na iisipin ni Alonzo ay ginawang komplikado ni James. Hindi ko alam, James. At ang dahil sa tanong mong yan, hindi ko na rin alam kung mahal ko pa ba talaga si Keisha o kailangan lang namin ng closure para maging malaya ako sa relasyon naming tinakasan niya. Ani ni Alonzo. Pag-isipan mong mabuting lahat, Alonzo. Kasi dalawa silang pwedeng masaktan. Paalala pa ni James. Nang gabi rin yun, nagpunta si James sa condo kung saan nagtatago si Keisha. May duplicate itong susi kaya naman nakakapasok ito nang walang kahirap-hirap. Pagbukas pa lang ng pinto ay bumungad kaagad ang kahon ng parcel at mga bubble wrap. Naririnig din ito ang pagbukas ng TV. At nang sinipat niya kung nasaan si Keisha ay nakita niya itong nag-workout kahit na maraming kalat sa kanyang paligid. Keisha naman, ano ba to? Bodega o kondo? Maglinis ka naman! Sigaw ni James. Oh, hi James! Inihinto nito ang kanyang pag-workout na para bang walang naririnig sa mga sinabi ni James. May darating na maglilinis mamaya, kaya hayaan mo lang yan dyan. What brings you here? May food ka bang dala? Tinabig ni James sa mga kalat gamit ang kanyang mga paa upang magkaroon siya ng daraanan. Sa totoo lang ay naiirita si James sa itsura ng kondo. Paano ba nagagawang magstay sa ganitong lugar? Ang dumi, ang kalat. Sita ni James. James, chill. Ano pa bang silbi ng mga room service dito kung hindi ka magpapalinis? Sinusulit ko lang ang service na lang yon. Ano ka ba? Katwilya ni Keisha. So, what brings you here? Nakutupan mo bang ubos na ang supplies ko? Napabuntong hininga na lamang si James. Matapos ay pinagpaga ni James ang sofa bago na upo. Meron kasi ito nakitang mumo ng pagkain at langgam. No, nandito ako para sabihin salamat. Ani ni James ay pinagtaka naman ni Keisha. For what? Sa hindi pagsipot sa kasal niyo ni Alonzo. Sa totoo lang naman yan, ayaw naman talaga kitang tulungan eh. Nakukonsensya lang ako na may inililihim pa ako sa kaibigan ko. Kaso, mahal ka pa niya. Noon. Pero ngayon, nauntog na rin sa wakas ang kaibigan ko. Ngiti-ngiti nitong sabi, what do you mean? He's falling for Vika. Ang pinakasalan niya noong araw na hindi ka umaten sa kasal niyo. Siwalat ni James. Vika? That hunchback girl? Gigil na sabi ni Keisha. Alam ni Keisha ang nangyaring pagpapanggap ni Vika sa kanilang kasal. Hindi naman ito inilihim ni James sa kanya. At imbes na magalit ay natuwa pa nga ito dahil hindi nasira ang kanyang imahe. Masyado itong nakampante at ang buong akala niya ay hahanapin pa rin siya ni Alonzo. Ngunit iyon pala ang kanyang malaking pagkakamali. Ang mga bagay na nais ni Alonzo sa isang babae ay nakita niya kay Vika. At alam ni James na nahuhulog na si Alonzo kay Vika. Ipinamukha ni James sa mga bagay na to kay Keisha upang mas malinawan si Alonzo sa tunay na ugali ni Keisha. At dahil sa mga nangyari, abot langit din ang galit ni Keisha. Oh, this cannot be. Dapat ako pa rin ang mahalin ni Alonzo. Dapat hanapin niya ako at pagpakaawang bumalik ako. Dahil kung wala ako, hindi naman siya sisikat ng ganito eh. Mga wala kayong utang na loob. Sabat ni Keisha. Nagpanting ang tenga ni James sa mga sinabi ni Keisha. Pigil na pigil ito sa kanyang sarili dahil babae si Keisha at hindi niya ugaling pumatol sa babae. Pasalamat ka, babae ka. Pero ito ang tatandaan mo. Pag ako nawala ng amor sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Tumayo na si James sa kanyang kinauupuan. Keisha, piece of advice? Magbago ka na bago mahuli ang lahat. Kasi kung magmamatigas ka pa rin, baka tuluyan ang mawala yung pagmamahal sa'yo ni Alonzo. Simple lang naman ang gusto niya. Isang mabuting may bahay. Wala nang iba. Wika ni James bago ito tuluyang umalis. Naupo si Keisha at bumusangot. Bakit ba walang makaintindi sa akin? Ang gusto ni Alonzo, maid, hindi asawa. Sigaw nito at saka binato ng una ng pinto kung saan lumabas si James. Sir, magandang gabi po. Salubong ni Vika.
Bumusina si Alonzo hudyat ng kanyang pagdating. Sinalubong siya ni Vika na may malaking ngiti sa mga labi na palagi naman itong ginagawa. At ito na rin ang pinaka-inaabangan ni Alonzo sa kanyang pag-uwi. Pakiramdam niya kasi ay sinasalubong siya ng kanyang may bahay galing sa nakakapagod na araw. Nang makapasok na ang kanyang sasakyan ay tinawag nito si Vika upang magpasalamat. Salamat, hindi ka na dapat lumabas. Kaya ko namang buksan tong gate. At hindi ba sabi ko, Alonzo na lang? Huwag mo nang lagyan ng sir. Pero kasi, ay hindi, Alonzo. Hindi kita kikibuin pag tinawag mo akong sir. Pilit na sabi ni Alonzo. Sige po, Alonzo. Nahihiyang sabi ni Vika. Si Vian, nasan siya? Tanong ni Alonzo. Nasa loob. Gusto mo na bang kumain? O maliligo ka muna? Para maihanda ako ng pampaligo mo, sir. Alonzo pala. I can handle myself. Ikaw talaga. Magbibihis lang ako tapos kumain na tayo ng hapunan. Bukod sa pagsalubong sa kanya ni Vika, ang masarap na luto nito ang isa sa kinakasabikan ni Alonzo sa kanyang pag-uwi. Tayo? Oo, tayo. Malungkot kumain mag-isa sa dining. Mas gusto ko na magkakasama tayo. Sa dining table, kumakain habang nagkukwentuhan. Sabi ni Alonzo. Nahihiyaman ay hindi na nakipagtalo si Vika kay Alonzo. Sabay-sabay silang kumain habang pinag-uusapan ang nangyari sa kanilang mga araw. Ganitong pamilya ang gusto ni Alonzo at ito ang hindi maintindihan ni Keisha. Hindi naman kailangang pagsilbihan siya ni Keisha na ultimo mga gamit sa panliligo ay siya ang maghahanda. Ang gusto ni Alonzo ay may madatnan siyang mapagmahal na asawa sa kanyang pag-uwi. Makakasama niyang kumain at mga anak na paglalaanan siya ng oras at panahon. Samantala, magdamag na hindi pinatulog ni Keisha sa mga sinabi ni James. Pakiramdam niya ay inaagaw ni Vika si Alonzo sa kanya. Kaya naman kinabukasan ay pinuntahan niya si Alonzo mismo sa opisina nito. Alonzo! Alonzo! Sigaw ni Keisha. Mabuti na lang at andun si James. Agad niya itong dinala sa kanyang opisina upang mapagsabihan. Anong ginagawa mo rito? Ano bang gusto mo? Gumawa ng iskandalo? Gigil na sabi ni James. Ano gusto mong gawin ko? Maupo na lang sa kondo at walang gawin. Habang inaagaw sa akin ng kubang yon si Alonzo. Baliw ni Keisha. Sinabi ko ng mga yan sa'yo para mataubuhan ka. Hindi para gumawa ng iskandalo. Keisha, gusto kong ipamukha sa'yo na mali yung attitude mo. Pero ano itong ginagawa mo? Ipagpipilitan mo ang sarili mo na hindi mo lang iniisip ang mga pagkakamali mo? It's not like that. Hindi nyo kasi naiintindihin eh. I am not that kind of wife na gusto ni Alonzo. Bakit pa gusto niyo maging ganun ako? Hindi nga ako ganun. So kung hindi ka ganun, tara kay Alonzo. Hinawakan ni James ang kamay ni Keisha at hinila papuntang pinto. Wait! Para saan? Naguguluhan ako. Ani ni Keisha tinatak ang kanyang kamay upang makawala kay James. Makipaghiwalay ka kay Alonzo. Kung magmamatigas ka pa rin ng ganyan. Hamon ni James. No, I won't. Sige, ganyan ang gusto mo? Pinoprotektahan niyo ang kubang yon? Pwes, humanda kayo. Binangga ni Keisha si James at saka lumabas sa opisina. Hi, Keisha, ang sakit mo sa ulo. Ano ba kasi nagustuhan sa'yo ni Alonzo? Makalipas ang ilang araw, isang balita ang kumalat sa social media at mga pahayag. Alonzo Marquez, isang sikat na Filipino designer, nangaliwa at pinagpalit ang sikat na modelong si Keisha Suarez sa isang pangit na kuba. Ito ay naging headline sa mundo ng negosyo at showbiz. I cannot believe this. Sabi ni Alonzo sabay itsa ng papel kung saan nakaprint ang headline. James, alam mo kung nasan si Keisha. At alam kong si Keisha ang may pakana nitong lahat, tama ba ako? Galit na sabi ni Alonzo. Hindi na rin napigilan ni Alonzo na sitahin si James. Parang batang pinapagalitan si James sa mga oras na yon. Wala siya nagawa kung hindi ang yumuko at aminin ang kanyang nagawang kasalanan. Alonzo, sorry. Alam kong maling ginawa ko pero hindi ko naman akalain na magagawa ni Keisha ang bagay na to. Kung iniisip mo na may relasyon kami, maniwala ka pa na sa hindi, wala talaga kami relasyon. Sadyang gusto ko lang protektahan ng lahat. Lahat ng pinaghirapan natin ng maraming taon. Ayoko namang bumagsak tayo ng dahil lang kay Keisha.
Pero kahit anong gawin ko, mukhang si Kisha pa rin ang magiging dahilan ng pagsira ng imahe natin sa lahat Nanlulumong sa Mary James. Bumuntong hininga naman si Alonzo. Salamat sa pagsasabi ng totoo, James. Matagal nang alam ni Alonzo ang ginagawa ni James sa pagpunta sa isang kondo. Minsang pinasundan niya si James at inalam kung sino ang pinupuntahan nito. Hanggang sa nakumpirma niya na si Kisha nga ang nakatira sa naturang unit. Hindi ipinagkaila ni Alonzo na naginala siya kay James na baka sila may relasyon. Hinintay niyang umamin si James hanggang sa dumating na nga ang araw nito. Naniniwala ka sa akin? Hindi mo ako pinagdududahan? Hindi ko itatanggi na pinaghinalaan kita. Pero mula nung mga ukugin pa tayo, kaibigan na kita. At alam kong hindi mo ako tataluhin kahit kailan. Ako nga dapat na humingi sa'yo ng patawad dahil ako tong naging dahilan kung bakit nagagalit ngayon si Kisha. Pinaghirapan mo rin ang lahat ng to. Kaya alam kong gusto mo lang protektahan ng lahat. Paliwanag naman ni Alonzo. Tila nabunutan naman ng malaking tinik sa dibdib si James sa mga sinabi ni Alonzo. Lalong napatunayan ni James na sila nga ay matalik na magkaibigan. At handang itama ni James ang kanyang mga pagkakamali sa ngalan ng kanilang samahan ni Alonzo. Huwag kang mag-alala, Alonzo. Gagawin kong lahat. Malinis ang pangalan mo. Pangako ni James. Nabalot ang katahimikan ng buong opisina. Kaya nakapag-isip-isip si Alonzo ng mabuti. Hanggang isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Pero alam mo, nang dahil sa mga nangyaring to, dapat ko nang sabihin sa lahat ng totoo. Bigla namang umaliwala sa mukha ni Alonzo. Paano ko ipakilala ko si Vika sa lahat? Totoo namang mag-asawa kami, di ba? So wala akong dapat ikatakot. Ano sa tingin mo? Teka lang, Alonzo. Paano naman yung opinion ni Vika? Balik na tanong ni James. We'll find out. Basta sa ngayon, let the news spread. At kung sakaling magkaroon tayo ng ambush interview, gugulatin ko na lang lahat sa magiging sagot ko. Sambit ni Alonzo na punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Sa kabila ng lahat ng problema, sabi nga nila, look at the brighter side. At yun ang ginawa ni Alonzo upang harapin ang mga problemang ibinabato sa kanya ng tadhana. Umuwi si Alonzo. Pagod man sa trabaho ay napawi naman ito kaagad nang sinalubong siya ni Vika at Bien sa kanya sa kanilang munting tahanan. Kumain sila ng sabay at mapapansin naman ni Alonzo na may kakaiba kay Vika ng gabing yon. Todo asikaso si Vika sa kanya, na kanya namang ikinatuwa. Natapos na silang magapunan. Kung dati manonood pa sila ni Vian ng TV, ngayon ay mas pinili ni Alonzo na magpunta sa terrace at magmuni-muni. Alonzo, pinagtimpla kita ng gatas. Alok ni Vika, bitang tray na may isang basong gatas. Oh, heto, para mas mahimbing ang tulog mo mamaya. Salamat. Si Vian? Nasa kwarto na, maaga pang pasok niya bukas kaya pinatulog ka na. Mabuti naman. Katahimikan ang namagitan sa dalawa. Tanging mga kuliglig ang maririnig hanggang sa nagsalita si Vika upang simulan na ang kanilang usapan. Alonzo, nabasa ko sa social media yung issue ninyo ni Miss Kisha. Panimula nito. Handa akong makinig para naman kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam mo. Yun lang kasing tanging magagawa ko. Ngumiti naman si Alonzo at napayuko. Kahit na kasi may naisip na itong plano laban sa binabato sa kanya ni Kisha, ay masakit pa rin ito para sa kanya. Minahal niya ng buong puso si Kisha, ngunit sa huli ay mas pinili pa rin siya nitong saktan. Masakit kasi minahal ko si Kisha. Masisisi niyo ba ako kung gumawa ako ng paraan para hindi mapahiya ng araw na yon? Iniwan niya ako sa ere. Tapos ngayon, pati ikaw nadadamay sa gulo namin. Ay, kung simpleng mamamayan lang sana kami, di sana hindi ganito ka-big deal ang lahat. Pero dahil ganito ang estado ng buhay namin, konting kibot, issue. Konting pagkakamali, issue. Ang hirap. Daing ni Alonzo. Pero ganun talaga siguro ang buhay, may dahilan ng lahat. Siguro nga. Malungkot na sabi naman ni Vika at napahawak ito sa kanyang balikat. Naramdaman ni Alonzo ang lungkot sa boses ni Vika.
Pagbaling nito kay Vika ay nakita nito ang nakahawak ito sa kanyang balikat at napansin nito ang nakaumbok sa likod nito. If you don't mind, pwede bang magkwento ka tungkol sa buhay mo? Sa buhay ko? Oo. Saan ka nag-aral? Anong mga hilig mo? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka? Dito ba? Sa pagiging kuba ko? Dugtong ni Vika. Tumango si Alonzo. Hindi naman talaga ako kuba. Normal ako nung pagkabata hanggang makatapos ng college. Nakapagtrabaho pa nga ako ng ilang taon. Pero nagdahil sa isang aksidente na apektuhan ng spinal cord ko. Noong time na yon, buntis na ako kay Vien. Pwede naman daw gawa ng paraan to nung time na yon, pero malaki daw ang chance na mawala sa akin si Vien. Kahit wala naman siyang tatay, hindi ko siya kayang ipahamak. Dugot naman ko pa rin siya. Kaya eto, hinayaan ko na lang na may diferensyang likod ko hanggang sa tinubuan na siya ng laman at unti-unti na akong nakuba. Habang nagkukwento si Vika ay humahanga naman si Alonzo sa nagawa nitong pagsasakripisyo para sa kanyang anak. Bagamat wala itong tatay, ay hindi ito naging dahilan para gumawa si Vika ng ikakapahamak ni Vien. Hindi mo ba pinagsisisihan ng mga nangyari? Lakas loob na tanong ni Alonzo. Hindi. Kasi sabi mo nga, di ba, may dahilan ng lahat? Sa totoo lang, binago ni Vien ang buhay ko. Oo, mahirap. Dahil kasi sa kapansanan ko, walang tumatanggap sa akin sa mga ina-applyan ko. Kahit na nakapagtapos naman ako ng pag-aaral. Pero kahit ganun, si Vien ang naging buhay ko. Siya ang pinakamagandang regalong na ibigay sa akin ng Lord, na kahit kailan ay hindi ko pagsisisihan. Habang nagkukwento naman si Vika, para kay Alonzo, siya na ang pinakamagandang babaeng kanyang nakita. Hindi niya maipaliwanag ang tuwang kanyang nararamdaman. Hindi niya alintana ang pagiging kuba ni Vika. Ang nais niya lang ng oras na yon ay pagmasdan si Vika. Vika! Tawag ng binata kay Vika. Bumaling si Vika kay Alonzo at nakita nitong nakatitig ang binata sa kanya. Bakit? May problema ba? Tila anghel sa pandinig ni Alonzo ang boses ni Vika. Tinitigan ni Alonzo si Vika sa mga mata at banayad na hinawakan ng pisngi nito. Nagulat naman si Vika sa ginagawa ni Alonzo. Subalit nanigas siyang parang yelo sa kanyang kinauupuan kung kaya't hindi na ito nakaiwas kay Alonzo. Nakita na lang nitong napapalapit na ang mga labi ni Alonzo sa kanyang mga labi. Mula sa mapupungay na mga mata ni Vika, maliit na ilong at manipis na labi, lahat ng ito ay maiging pinagmasdan ni Alonzo. At tila hinahatak siya ng mga iyon papalapit. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili hanggang sa tuluyan ng dumampi ang kanilang mga labi sa bawat isa. Nanlaki naman ang mga mata ni Vika nang bigla siyang halikan ni Alonzo. Ilang segundo sila sa ganoong posisyon. Hindi naman alam ni Vika ang kanyang gagawin. Kung itutulok ba niya papalayo si Alonzo o hahayaan na lang itong siya ay halikan. Nanay, pupungas-pungas sa sabi ni Vien. Kinukusot pa nito ang kanyang mga mata dahil nasisilaw sa liwanag ng ilaw. Nang marinig ni Vika ang boses ng anak, bigla niyang tinulak si Alonzo at nang dahil doon ay nahulog ito sa kanyang upuan. Bigla namang tumayo si Vika at pinuntahan ng kanyang anak. Bakit, anak? Nanay, nagising po ako kasi wala na kayo sa tabi ko. Hindi pa po ba kayo matutulog? Tanong ni Vien. Mabuti na lang at nakatayo na si Vika bago pa malinawan ang kanyang anak. Naupo naman sa sahig si Alonzo. Aray, bulong nito. Ganun ba? Kasi nag-uusap lang kami ni Alonzo, pero tapos na kami mag-usap. Bumaling nito kay Alonzo at nagpaalam na, sige, mauna na kami sa loob. Good night. Paalam nito at nagmamadaling pumasok. Sige, good night. Yun na lang din ang nasabi ni Alonzo habang nakaupo pa rin sa sahig. Pinatulog na ni Vika ang kanyang anak habang kinakantahan. Tunay na maganda ang boses ni Vika na para bang anghel. Likas na itong talento ngunit dahil sa kanyang kapansanan ay hindi niya na ito maipamalas dahil sa pangmamata ng mga taong pisikal lang ang basihan. Magkatabi lang sila ni Alonzo at Vika. Tuwing gabi habang kinakantahan ni Vika ang kanyang anak upang makatulog, ay masaya din nakikinig si Alonzo at nakihibing din siya sa kanyang pagtulog tuwing pinapakinggan ang awit ni Vika. Ngunit iba ang gabing yon.
Hindi makatulog si Alonzo kahit natapos ng pagkanta ni Vika. Dahil nagugunita niya sa kanyang isipan ang halik na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ang malambot nitong mga labi ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hanggang sa napansin na lang niya ang kanyang sarili na nakangiti at kinikilig sa nangyari. Alonzo, ano ba? Parang isang halik lang nagkakaganito ka. Ani nito sa kanyang sarili. Kung si Alonzo ay kilig na kilig sa mga nangyari, samantalang si Vika naman ay gulong-gulo. Vika, hindi ka pwedeng kiligin. Tandaan mo, imposibleng magkagusto sa'yo ng tulad ni Alonzo. Nadala lang siya. Naaawa. Ganon. Ano ka ba? Sa panahon ngayon, hindi lahat ng kinikis ay may gusto na sa'yo. Tama, ganon na nga. Ganon ang nangyari. Nadala lang siya sa kwento ko. Ani ni Vika sa kanyang sarili. Kaya matulog ka na. Maaga ka pa bukas. At dapat bukas normal ang kilos mo. Parang wala lang. Ganon dapat, Vika. Ganon dapat. Mariing sabi nito sa kanyang sarili bago matulog. Dumaan ang magdamag at parehong hindi nakatulog sina Alonzo at Vika. Baka sa mata ni Alonzo ang itim na bilog sa palibot ng kanyang mga mata. Si Vika naman ay panayang hikap. Okay lang po ba kayo, nanay, ni Tito Alonzo? Nang ni Vian habang salit-salitang tinitigan ng dalawa. Oo, ayos lang kami. Sabay wika ng dalawa at nagkatinginan. Ay, may nakasalang pala ako. Sige, mauna na kayong kumain. Tumayo si Vika at pumunta ng kusina. Alam naman ni Alonzo na naiilang si Vika sa kanyang ginawa. Alonzo, anong ginawa mo? Ngayon, napagtanto ni Alonzo ang naging bunga ng kanyang ginawa ng gabing iyon. Umuusbong, paunti-unti ang pagtingin ng dalawa sa isa't isa ng dahil sa halik na yon. Ngunit may mga tao magiging hadlang sa kanilang nag-uumpisang pagmamahalan, tulad ni Kisha at lalong-lalo na ang ina ni Alonzo na si Marites. Ano? Hindi si Kisha Suarez ang pinakasalan ng anak ko? Bulalas na sabi ni Marites habang nakaupo ito sa madyungan. Oo sis, nakita ko sa social media. Ang pinakasalan daw ng anak mo ay isang kuba. Ano ba naman yan? Hindi ko tuloy alam kung maniniwala ako sa issue kasi wala ka namang ipinakita sa aming pictures ng kasal nila. Ani naman ang kamadyungan ni Marites. Alam beses ko bang sasabihin sa'yo na na-late nga ako kaya nawala sa isip kong mag-picture-picture. Siyempre kailangan ko magpaganda. Tapos sa reception na ako humabol. At sabi nga 'di ba, confiscated ang mga telepono. Yung official photographer lang ang pwedeng magpicture. Alam nyo, ganun kasi sa mga mayayaman. Gusto nila yung tinatawag na intimate. Ganun ba yun? Palusot pa ni Marites. Kahiman, Marites, hindi ka nila pagbibigyan ng kumuha ng litrato. Ikaw naman ang nanay ng groom. Ay, basta. At yung issue na yan, hindi totoo yan. Yan yung tinatawag nila na fake news. Sa akin kayo maniwala. Fake news yan. Mariing sabi ni Marites. Pinabulaanan nga ni Marites ang naging issue dahil ayaw nitong mapahiya sa kanyang mga kamadyongan at pinaninindigan ng lahat ng mga kasinungalingan kanyang sinabi. Ngunit sa loob-loob ni Marites ay kailangan niyang malaman ng totoo at hindi siya makakapayag na maging manugang ang isang kuba. Kaya naman nagtungo ito sa mansyon ni Alonzo. Subalit nasa gate pa lamang ito ng subdivision ay hinarang na siya ng mga guard. Tandaan mo, Alonzo, anak lang kita. Kung wala ako, wala ka rin dito sa mundong to. Kaya malaki ang utang na loob mo sa akin. Tandaan mo yan. Wika ni Marites. Sa kanyang sarili matapos siyang ipagtabuyan ng mga guards sa subdivision. If there's a will, there's a way. Yan ang motto ni Marites. Ginalugad niya ang buong subdivision para lang makalusot sa mga guards. Hanggang sa naging magtagumpay nga ito dahil sumabay ito sa truck ng basura na nangongolekta sa loob ng subdivision. Nang nakapasok na ito sa loob ay pinuntahan na nito ang mansyon ng kanyang anak. At laking gulat nito nang pagbuksan siya ng pinto ni Salome, ang ina ni James. Ay, Mars! Bakit kayo nakatira dito sa mansyon ng anak ko? Siyasat ni Marites. Wala ba kayong sariling bahay? At nakikitira kayo dyan? Hindi naman nagustuhan ng ina ni James na si Salome ang tabas ng dila ni Marites. Ngunit sa ngalan ni Alonzo ay pinakitaan pa rin nila ito ng maganda. Ay hindi naman Mars, sa katunayan, ang anak mo ang nag-alok sa amin na dito tumira.
Alam mo kasi, hindi pa tapos yung mansyon na pinapagawa ni James para sa amin. Kesa naman daw mangupahan kami, ay dito na lang daw kami muna tumira. Total naman ay, hindi pa nila balak dito lumipat. Ikaw ba, doon ka pa rin ba sa barong-barong nakatira? Tirada naman ni Salome. Ha? Barong-barong? Excuse me, maganda't maayos ang bahay namin, ano? Pagtataray pa ni Marites. Kung sa bagay, sadyang mabait ang anak ko kaya ganon. Para sa mga mahihirap na tulad nyo. Pero maiba ako. Kung wala dito ang anak ko, saan siya nakatira? Tanong naman ni Marites. Aba malay ko. Inis na sabi naman ni Salome. Aba, tinatanong ka ng maayos kaya matuto kang sumagot ng maayos. Gigil na sabi ni Marites. Marites, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Talagang ako pang dapat sumagot ng maayos? Ikaw nga tong bastos makipag-usap. Ayusin mo kasi ang ugali mo kung gusto mo makahanap ng matinong kausap. Ay nako, wala akong panahon makipag-diskusyon sa'yo, no? Nasaan ang anak ko? Ilabas mo ang anak ko. Sigaw ni Marites. Wow! Ngayon, anak mo. Matapos mong palayasin sa inyo nung nagsisimula pa lang sila. Hindi ba't ikinakahiya mo ang mga trabaho ni Alonzo noon? Tapos ngayon matagumpay na siya. Tatawagin mo siyang anak. Magaling ka rin talaga, no? Sita ni Salome, nalalong kinagalit ni Marites. Pakialam mo ba? Ano ko si Alonzo? Kaya gagawin ko ang gusto kong gawin sa kanya. Sagot pa ni Marites. Hindi naman nagpatalo si Salome at muling sinagot si Marites. Huwag kang maging makasarili. Hindi puhunan ng anak para guminhawa sa buhay. Ang laki-laki mong tao, hindi ka magbanat ng buto. Noong mga panahong walang naniniwala kay Alonzo. Noong nag-uumpisa pa siya. Nasaan ka? Ayon, isa ka sa mga taong namamaliit sa kanya. Isa ka sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Nasaan siya? Nasa poder namin. Nakita namin kung paano sila nagsumikap. Paano sila bumagsak at bumangon ulit. Pero ikaw? Wala. Tapos kung kailan sikat na sila, mayaman na sila, saka ka ganyan. Saka ka magpapakita at ipagmamalaki sila. Marites, mahiya ka nga sa ginagawa mo. Sermon pa ni Salome. At sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi hamak naman na mas magaling ang anak ko kaysa sa anak mo. Sumabit lang naman yung anak mo sa swerte ng anak ko Nagpanting naman ng mga tenga ni Salome. Hindi nito napigilan ang kanyang sarili at nakipagsabunutan nito kay Marites hanggang sa nagpambuno na sila sa labas. Tumawag naman kaagad ang mga kasambahay ng gwardya at muling dinampot si Marites. Tandaan niyo tong araw na to. May araw din kayo sa akin. Sigaw ni Marites habang hawak-hawak ng mga security guard. Binitbit muli ng mga guard si Marites palabas ng subdivision. At sakto naman napapasok si Keisha para puntahan din ang mansyon na ipinagawa ni Alonzo na dapat ay titirhan nila. Is that Tita Marites? Sambit nito. Habang nagpapambuno ang mga magulang ni Alonzo at James ay tulala naman si Alonzo dahil sa magdamag na pag-iisip. Hindi para sa solusyon sa issue na pinakalat ni Keisha, kung hindi dahil sa halik sa kanyang ginawa kay Vika at sa naging reaksyon nito kinaumagahan. Ibinahagi niya ito kay James at halos lumuwa ang mga mata ni James sa kanyang narinig. Alonzo, in love ka na talaga kay Vika. Bulalas nitong sabi. Sa tingin mo, in love na talaga ako sa kanya? Pero, bakit ganun na naging reaksyon niya sa halik ko? Hindi ba dapat maging masaya siya? Bakit parang iniiwasan niya ako? Sunod-sunod na tanong ni Alonzo. Nako, kung ikaw mas magaling ka sa akin sa camera at design, sa babae, malayong-malayong agwat nating dalawa. Panimula naman ni James. Anong ibig mo sabihin? Bano ako sa babae? Yup, tumpak. Banong-bano. Sanay ka kasi na ikaw ang nilalapitan ng mga babae. Iba kasi si Vika. Dalagang Pilipina siya. Nagulat kasi siya sa ginawa mo. Bigla mo ba naman siyang hinalikan? Pero ang kagandahan, hindi kanya sinampal o sinuntok. Natuwa naman si Alonzo sa mga sinabi ni James at pinakinggan ng mga sumunod nitong sinabi. Kita ko naman sa simula pa lang na mahuhulog ka kay Vicky. Ayoko lang pangunahan ng lahat.
At eto na nga, nahulog ka na ng tuluyan. Ano bang dapat kong gawin? Ligawan ko siya, ganon? Sa sitwasyon niyo, mabuti pang ayusin mo muna ang problema mo kay Kisha. Kasi pagdating sa mga single mom, gusto nila maayos ang lahat. Ayaw nila ng komplikadong sitwasyon. Kaya nilang baliwalain ang nararamdaman nila kung gulo lang ang hatid mo. Payo ni James. So ang ending, si Kisha pa rin ang problema natin. Ganon na nga. Kung gusto mo, puntahan natin yung tambakan. Yung kondo kung nasa nandun si Kisha. Handa ka na bang harapin siya? Balik na tanong ni James. Oo, handa na. Kung yun ang magiging daan para masimulan ko ng pandiligaw kay Vika. Porsigido ang sabi naman ni Alonzo. And one more thing. Do you really accept Vian? Pahabol na tanong pa ni James sa kaibigan. What do you mean? Sabi ko nga, single mother si Vika. Handa ka bang harapin ang nakaraan niya? Paano kung isang araw bumalik ang tatay ng anak niya? Madaling sabihin na ipaglalaban mo si Vika. Pero pag andyan na, baka naman mabahag ang buntot mo. Paalala pa ni James. Sa bagay na yan, hindi ko alam. Siguro, uunahin ko munang lutasin ang problema ko kay Kisha. Pagkatapos, saka ako isusunod ang tungkol sa bagay na yan. Wika naman ni Alonzo. Kung porsigido si Alonzo sa kanyang nararamdaman, porsigido rin si Marites na matunto ng kanyang anak. Gayon din naman si Kisha nang malaman nito kay Marites na ang pamilya ni James ang nakatira sa mansyon na dapat sila ang nakatira. Nako, daughter-in-law ko, tama yan. Ipaglaban mo ang karapatan mo sa anak ko. Huwag na huwag kang papayag na kunin ng kubang yun ang mga bagay na dapat ay sayo. At isa pa, ikaw lang ang kikilalanin kong daughter-in-law, no? Hindi ko tatanggapin bilang manugang ang kubang yun. Hindi ako makakapayag na malahian ng pangit ang pamilya namin. Sulsul pa ni Marites. Yeah, right, tita. Pero where should we start to find where Alonzo stays? Pinuntahan ko ng ilang properties niya na alam ko pero wala siya doon. Pati sa mga studio, iniiwasan niya ako. At laging nakabantay si James kaya hindi ko matsyempohan si Alonzo. Ani ni Kisha. Teka, kung ako ang anak ko, saan ba ako pupunta na alam niyang hindi mo kayang puntahan? O ayaw mong puntahan? Tanong ni Marites. Sumapit na ang gabi, tanggap na ni Alonzo na hindi siya sasalubungin ni Vika nang dahil sa nangyari. Ngunit laking gulat nito na si Vika pa rin pala ang sumalubong sa kanya. Vika, about sa nangyari kagabi? Alonzo, okay lang. Alam kong hindi mo sinasadya. Masyado naman ako naging asyomera kung iisipin ko magkakagusto ka sa akin, diba? Tama naman ako. Naaawa ka lang sa akin. Yun lang naman yun, diba? Natameme naman si Alonzo sa prangkang sinabi ni Vika. Hindi na nito nasabi ang gusto nitong sabihin dahil mabilis nang naglakad si Vika at ilang hakbang nang papalayo sa kanya. Ilang segundo pa at huminto ito sa paglalakad at humarap kay Alonzo. Alonzo, pwede bang kalimutan na lang natin yung nangyaring yun? Ayoko mahalata ni Vian na nagkakailangan tayo. Amo kita. Yun ang totoo, hindi po ba? Nakangiting sabi naman ni Vika habang nakaharap kay Alonzo. Oo, sige, ikaw ang bahala. Wika naman ni Alonzo. Doon ay nagpagtanto ni Alonzo na tama nga ang sinabi ni James sa kanya. Iba ang sitwasyon pag single mom ang tinitibok ng iyong puso. Iiwas at iiwas ito sa anumang kapahamakan dahil sa batang pinoprotektahan nito. Ngunit imbis na sumuko ay mas naging porsigido si Alonzo na suyuin si Vika. Pagpasok nila ng bahay ay tila bumalik na sa dati ang lahat. Diretso na ang tingin ni Vika kay Alonzo habang sila ay nag-uusap sa harapan ni Vian. Matapos kumain ay si Vika naman ang nakita ni Alonzo na nasa teres. Nakaupo ito at nakatingin sa labas. Pinagmamasa ng maliit nilang hardin habang lumalanghap ng sariwang hangin. Ikaw naman ang hindi makatulog? Si Alonzo naman ang may dala ng baso ng gatas at inaabot ito kay Vika. Oh, heto. Para mahimbing ang tulog mo mamaya. Alok nito. Salamat. Nahihiyang sabi naman ni Vika.
Tulad ng gabing nangyari ang kanilang unang halik, tahimik din ang kapaligiran. At sa pagkakataong ito, si Alonzo naman ang nangumusta kay Vika. Kamusta ang pagstay niyo dito? Hindi ba kayo naninibago o nahihirapan? Masaya. Masaya kami dito. Lalo na si Vian. Safe at tahimik. Pati mga kapitbahay dito, mababait. Tulad mo. Hindi ko nararamdaman dito na iba ako. Na may kapintasan ako. Tugon ni Vika. Pwede bang magtanong? Tungkol saan? Balik na tanong naman ni Vika. Tungkol sa tatay ni Vian. Lakas loob na tanong ni Alonzo. May mga bagay na sadyang gusto lang nating ibuan sa limot. At yun ang nararamdaman ni Vika. Blessing naman niyang kung ituring si Vian at hindi nito maitatago ang hinanakit sa doktor na may kagagawa ng lahat ng ito. Kung bakit suntok sa buwan na makilala ni Vian ang kanyang biological father. Alam ni Vika na darating ang araw na magtatanong si Vian tungkol sa kanyang ama. Ngunit, paano ipapaliwanag ni Vika na nabuo siya dahil sa nagkamali lang ang isang doktor? Hay, iilan lang nakakaalam nito. Pero dahil malaki ang utang na loob ko sa'yo, hindi ko ipagkakait sa'yo ang katotohanan tungkol sa tatay niya. Nakatitig lang si Alonzo kay Vika at nakikinig ng mabuti sa pagkukwento nito. Hindi ko kilala ang tatay ni Vian. Panimula ni Vika. Kumunot naman ang noon ni Alonzo. Maraming sumagi sa kanyang isipan. May nangyari kaya kay Vika noong siya'y dalaga pa? May umubuso kaya sa kanya? At kung ano-ano pa. Ngunit may isang bagay ding maaaring mangyari kay Vika na nangyari din kay Alonzo 7 taon na ang nakalipas. Maniwala ka man o sa hindi, nang dahil sa malpractice ng isang doktor, ay nabuo si Vian. Dapat magpapapop smear ako noon. Pero imbes na pop smear nangyari sa akin, in vitro fertilization. Nakakatawa, no? Sa dami-dami ng babaeng magkakaganoon, sa isang tulad ko pa talaga nangyari yun. Siwalat ni Vika. Vika, saang? Nanay? Tawag naman ni Vian. Hindi nalatapos si Alonzo sa kanyang nais sabihin dahil sa pagdating ni Vian. Ay anak, bakit? Sabi ni Vika at doon nabaling ang atensyon nito. Nanay, hindi pa po ba kayo matutulog? Natatakot po kasi ako mag-isa sa kwarto. Bumaling si Vika kay Alonzo na noon naman ay nakatulala sa mag-ina. Alonzo, mauna na kami sa loob. Sasamahan ko lang si Vian sa kwarto. Salamat din sa gatas. Paalam ni Vika. Tulala pa rin noon si Alonzo dahil matapos ng 7 taon, ay nakita na rin niya ang babaeng napunlaan ng kanyang semilya. Maaari kayang anak ko si Vian? Bulong ni Alonzo habang tinititigan na mag-ina papasok sa loob ng kanilang munting bahay. 7 taon ang nakalipas nang magpa-freeze ng semilya si Alonzo. Hindi pa niya nakikilala noon si Keisha at ginawa niya ito dahil sa takot na baka mawalan siya ng panahon upang magkapamilya. Nagdesisyon nitong kapag tumungtong siya ng 40 at wala pa siyang babaeng mapapangasawa, ay hahanap na lamang siya ng surrogate mother at sa kanya ipupunla ang kanyang semilya. Hindi naman akalain ni Alonzo na ang doktor na kanyang pinagkatiwalaan ay pala desisyon. Ipinunla niya ito kaagad nang walang paalam sa isa sa mga pasyente niya. Mabuti na lamang at may nag-report sa doktor na yon sa mga malpractice sa kanyang ginagawa. Kaya naman kaagad na pinaimbestigahan ni Alonzo ang doktor hanggang sa natanggalan nga ito ng lisensya. Ngunit ang tikom ang bibig nito kung saan ang babaeng kanyang pinunlaan hanggang sa napatiwakal na ito at hindi na nga nakilala ni Alonzo ang ina ng kanyang anak. Ilang taon ding hinanap ni Alonzo ang nawawala niyang anak hanggang sa nakilala niya na si Keisha at naging kasintahan. Gustong-gustong sabihin ni Alonzo kay Keisha ang tungkol sa bagay na to. Ngunit nang nalaman ni Alonzo na walang amor si Keisha sa mga bata at ayaw nitong magkaroon ng anak, ay inilihim niya ang tungkol dito at ipinagpasa Diyos na lamang ang lahat. Subalit matapos niyang marinig ang kwento ni Vika ay muli itong nabuhayan. Maliit man ang tsansang si Vian ang kanyang anak, ay handang sumugal si Alonzo upang malaman ang katotohanan. At kung hindi man si Vian ang kanyang nawawalang anak, tatanggapin pa rin niya ito. Dahil umaasa si Alonzo na sana ay ganito rin ang maging kapalaran ng kanyang nawawalang anak.
Mabilis na nakakuha si Alonzo ng DNA sample ni Vian at lihim niya itong pinatingnan. At kahit nga si James ay walang kaalam-alam tungkol sa bagay na ito. Nanay, hindi na po ba tayo aalis dito? Dito na po ba talaga tayo titira ng matagal na matagal? Tanong ni Vian habang nagtutupi sila ng damit. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero sa ngayon, magpasalamat tayo dahil may maayos tayong tirahan. Nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. At magkasama tayo. Bakit nak? Hindi mo ba gusto sa lugar na to? Tanong ni Vika. Naku, hindi po nay. Gustong gusto ko nga po dito. Gustong gusto ko. Lalo na pagkasama natin si Tito Alonzo. Kasi masaya po ako tuwing magkakasama tayo. Ang saya-saya ko po. Ani ng musmos na bata. Sana nay dito na lang tayo. Kasi para po tayong isang buong pamilya. Ang mga salitang yon ay humipo naman sa puso ni Vika. Sa isang banda, namulat siya na ito rin ang gusto niya. At unti-unti na siyang nahuhulog kay Alonzo. Ngunit, sa isang banda, alam niya nagsisimula lang ito sa isang pagpapanggap. At kailangan lang nitong pangatawanan ni Alonzo para ilayo siya sa kahihiyan. Niyapos lamang ni Vika ang kanyang anak. Anak, sorry dahil hindi kita mabigyan ng buong pamilya. Bulong nito at lihim na lumuluha habang yakap ang kanyang anak. Sadyang mahirap para sa isang ina ang malagay sa ganitong sitwasyon. Ngunit anong magagawa ni Vika? Kung hindi, ipapasa Diyos na lang ang lahat at umasang maiintindihan ni Vian ang lahat pagdating ng araw. Matapos magtupi at lumabas ang mag-ina upang magwalis sa maliit nilang bakuran, naglinis din sila ng mga kulungan ng aso. Habang nagwawalis ay may napansin naman si Vian na isang magarang kotseng pumarada sa harapan ng gate. Nakatitig lang si Vian dito hanggang sa isang mapusturang babae ang bumaba. Maya-maya ay bumaba pang isang babae na mapustura din, ngunit mas may edad na sa unang bumaba. Tao po! Tawag na may edad ng babae. Dumungaw naman si Vian at nagtanong, sino po sila? Tanong ng bata. Ako si Kisha, ang dapat na naging asawa ni Alonzo. Sino ka bang bata ka? Nasaan si Alonzo? Mataray na sabi ni Kisha. Nanay? Nanay? Tawag ni Vian nang nakaramdam ito ng takot dahil sa pagsasalita ni Kisha. Narinig naman ito ni Vika. Kaya kahit iika-ikang lumakad ay mabilis itong lumapit sa anak. Nakita nito kaagad si Kisha at nakaramdam ng kakaibang kaba. Magandang hapon po. Sino po sila? Sino pong hanap nila? Malumanay na tanong naman ni Vika. Tinanggal ni Kisha ang kanyang shades at tiningnan niya si Vika mula ulo hanggang paa. Ikaw yung kuba sa simbahan, hindi ba? Ang kapal din ng mukha mo na pakasalan si Alonzo. Sa itsura mong yan? Gigil na sabi ni Kisha. Nanay? Ani ni Vian sabay kapit sa braso ni Vika. Anak, bumasok ka muna sa loob. Ako nang bahala dito. Sa loob ka lang, ha? Kahit anong mangyari. Utos ni Vika at sinunod ang kanyang ina. Wow! Ang galing mo naman. Ano feeling mo? Pamamahay mo to? Sita naman ni Marites, ang matandang kasama ni Kisha. Mawalang galang na po. Kung sino man po kayo, namamasukan po akong kasambahay dito. Isang malakas na sampalang sumalubong kay Vika galing sa kamay ni Kisha. Napahawak ito sa kanyang pisngi dahil sa lakas ng sampal na yon. Lumayas ka sa pamamahay na yan. Sino may sabing tumira ka dyan? Isa ka lang basura na pinulot ni Alonzo para itapal sa kahihiyan. At ngayon nandito na ako. Sino ka para magreyna-reynahan? Pang-iinsulto ni Kisha. Tama ka dyan, my daughter-in-law. Hindi ko ba naman kasi alam kay Alonzo yan kung anong nakita niya dyan sa kubang yan. Hinala ko ginayuman niya si Alonzo para mahututan niya ang anak ko. At ang kapal din ng mukha niya para ipagsiksikan ng sarili niya kasama pang anak niya. Ano, pati pangangailangan ng anak niya ipapaako niya kay Alonzo? Sulsol pa ni Marites. Bigla namang namula si Vika. Ayaw niya sanang patulan ng dalawa. Ngunit sobra na ang salitang naririnig niya, lalo na't idinamay na nila ang kanyang anak.
Nang dahil sa galit ay napaluha ito sa harapan ng dalawa. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa inis. Ano? Sige, uuwi na ako. Ngayon na, basta wag kang lalabas ng bahay, okay? Kahit anong mangyari. Tumahang ka na, pauwi na si Tito. Tarantang sabi ni Alonzo. Pagkababa nito ng telepono ay agad itong tumayo at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Alonzo, bakit? Ano nangyari? Tanong ni James. Nakaharap niya ng oras na yon. Sinugod ni Mama at Kisha si Vika. Tapos iyak na iyak si Vian. Sagot ni Alonzo habang naglalakad palabas ng opisina. Hinabol ito ni James. Ano pang ginagawa natin dito? Tara na! Aya ni James. Pinaharurot ni Alonzo ang pagpapatakbo ng sasakyan. Lubha itong kinakabahan dahil baka kung anong isipin ni Vika sa kamay ni Marites at Kisha. Alonzo, baka naman makarating tayo sa inyo pero pantay ng mga paa natin. Dahan-dahan naman. Puna ni James habang nakalapit sa hawakan sa gilid. James, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napahamak si Vika. Hindi pwedeng mawalang mag-ina ko sa akin. Siwalat ni Alonzo. Teka lang, anong mag-ina? Alam ko may gusto ko kay Vika pero parang napaka-in character mo naman masyado sa pagkakasabi mong yan. Pagtataka naman ni James. Hindi na sumagot pa si Alonzo. Bagkos ay may itinuro itong envelope kay James. Mapatos ay mas pinaharurot pa nito ang sasakyan. Habang nasa biyahe ang magkaibigan ay siya namang pakikipagbuno ni Vika sa dalawa. Go, nanay! Go! Kayang-kaya mo sila, nanay! Cheer pa ni Vian habang nakadungaw ito sa may bintana. Hawak ni Vika ang buhok ni Kisha, samantalang si Marites naman ay hindi makatayo dahil sa shoot nito sa may drum na ginawang basurahan. Oo, kuba ako, pero may mga paa at kamay ako. Sino may sabing isang tulad ko ay hindi kayang lumaban sa mga katulad nyo? Gigil na sabi ni Vika. Hindi porket nakita nyo akong lumuluha ay maaapin nyo na ako. Sigaw nito habang hila-hila ang buhok ni Kisha. Ouch! My hair! Sabi pa ni Kisha, pag ako nakawala dito, kumanda ka talaga sa akin. Bago pa man mangyari yon, uubusin ko muna tong buhok mo. Sagot ni Vika. Wala akong pakialam kung laitin yung itsura at pagkatao ko. Pero ang kantiin niyo ang anak ko? Ibang usapan na yon. At lalo pang hinigpitan ni Vika ang sabunot nito kay Kisha. Ito ang naabutang eksena ni na Alonzo at James. Hindi malaman ng dalawa kung tutulungan pa ba nila sila Marites at Kisha o hahayaan na lang sila sa kanilang sinapit. Wow! Ang galing ni Vika! Hindi ako makapaniwala. Bravo! Manghang-manghang sabi ni James. Oh, that's my girl! Nakangiting sabi naman ni Alonzo. Nanood pa nila ang tatlo ng ilang sandali bago tulungan ng mga ito. Tinulungan ni James si Marites na may iahon ng katawan nito sa drum. Samantalang si Alonzo naman ay pinaghiwalay ang dalawa. Gumit na si Alonzo sa dalawa at niya po si Vika. Alam kasi nitong pag nakakawala si Kisha, sasabunot ni Vika ay gaganto ito. Lalong napikon si Kisha sa ginawa ni Alonzo. Alonzo, talaga bang siyang poprotektahan mo kaysa sa akin? Hindi lang ito pinakinggan ni Alonzo. Vika, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala na tanong ng binata. Really? Siya pa talagang tatanungin mo kung okay lang siya? Samantalang ako tong muntik ng makalbo. Bumaling si Alonzo kay Kisha tsaka ito sinagot. Oo, mas uunahin ko siya kesa sa'yo. Ganon? Sige, mamili ka. Yang kubang yan o ako? Hingal na sigaw ni Kisha habang hinahawi ang sabog-sabog na buhok sa kanyang mukha. Mahal ko si Vika. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Alonzo. Hindi. Hindi ako makakapayag. Sapat naman ni Marites. Gulat na gulat naman si Vika sa mga sinabi ni Alonzo. Buhay ko to. At ako magdedesisyon kung sinong mamahalin ko. Ikaw, Kisha. Sinayang mo lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Hindi ba't ikaw naman ang nang-iwan sa akin sa simbahan? Kung wala si Vika, mag-isa ko sanang haharapin ng kahihiyan. Lahat binigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo, ginawa ko. Pero ano,
Sarili mo lang ang inisip mo. Sumbat ni Alonzo kay Keisha. Hindi naman makapagsalita si Keisha dahil alam nito sa kanyang sarili na totoo ang sinabi ni Alonzo tungkol sa kanya. Matapos sabihin ang lahat ng yon kay Keisha, humarap naman si Alonzo kay Marites. Mama, buong buhay ko, nangulila ako sa atensyon mo, sa suporta mo. Pero pareho kayo ni Keisha. Ang gusto niyo lang ang dapat masunod. Napapagod na ako, Mama. Oo nga't magulang kita. Pero Mama, tao rin ako. Anak niyo ako. Hindi ako piggy bank na babasagin niyo lang pag puno na at babaliwalain pag wala ng kwenta. Sorry, Mama. Pero kahit anong sabihin niyo, kahit itakwil niyo pa ako ulit, si Vika pa rin ang pipiliin ko. Matapang na desisyon naman ni Alonzo. Nagagalaiti man sa galit ay wala nang nagawa ang dalawa. Umalis sila na walang napala. Alonzo, hindi mo naman kailangan gawin to. Kaya ko. Isang matamis na halik ang ginawa ni Alonzo para mahinto sa pagsasalita si Vika. Matapos ang halik ng yon ay natulala naman si Vika. Mas naniniwala na ako ngayon na may dahilan ng lahat, Vika. Alam ko na kung bakit tayo pinagtagpo. Alam ko na kung bakit sa dinami-rami ng tao sa simbahan, ikaw ang nag-abot ng sulat sa akin. Dahil sabi ng tadhana, oras na para magkita tayo at mabuo ang pamilya natin. Ani ni Alonzo. Nagugulahan naman si Vika sa mga sinabi ni Alonzo. Hanggang sa may inaabot na si James sa sobre at binuksan ni Vika ang sobre. 99.9% paternity test? Si Vian? At ikaw? Ikaw ang tatay ni Vian? Naiiyak na sabi ni Vika. Oo, ako nga. Nang dahil sa kwenta mo, pinagtagpitakpi ko ang lahat. Handa akong panagutan si Vian. Maging tatay niya. At handa rin akong ligawan ka hanggang mapasagot ka. At pag handa ka na, muli tayong magpapakasal. At sa pagkakataong yon, tunay na ang lahat. Pangako ni Alonzo. Hindi nagtagal ang pangakong yon ay natupad. Kasabay ng paglago ng pagmamahal ng dalawa ay ang paglisan ni Keisha at hindi na ito muling nagpakita pa. Samantalang si Marites naman ay nilamon na ng hiya at wala nang lakas ng loob na magpakita kay Alonzo. Isang magandang regalo rin ang ibinigay ni Alonzo kay Vika. Bago sila muling ikasal, ay napaayos ito ang likod ni Vika at muli niya naranasang maging normal. At sa wakas, nagkaroon na din ng buong pamilya si Vian, na siyang pinakamasayang tao sa buong mundo noong ikinasal na ang kaniyang mga magulang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!